Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 171 hanggang 180. Tumingin si Lee Nainwei sa eksena sa gabi sa labas ng bintana at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Para sa coming of age na seremonya na ito na nagkakahalaga ng halos 50 milyong yuan, talagang huli na ang bida na si Hong Dali. Kailangan kong sabihin na ang pagiging huli sa ganoong okasyon ay talagang bastos. Sa ngayon, maraming mga bisita na may mas magagalitin na ugali ang nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan ng palihim. Bagamat hindi sapat ang direktang pag-alis sa eksena, hindi nagaanong sinsero ang ngiti sa kanyang mukha. Bilang isa sa mga taong pinakamalapit kay Hong Dali, gumaganap talaga si Lee Nainwei bilang isang kapatid na magaling tumulong sa kanyang makulat na kapatid na humarap sa mga bagay-bagay. Kahit na desperado, para hindi masyadong mabalisa ang mga bisita, kailangan niyang mag-atubili na makipag-chat sa mga bisita at makihalubilo, kahit na ayaw niya. Bueno, sana ay makabalik ang young master sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, ang ganitong uri ng okasyon ay hindi naiiba sa karaniwan. Walang magawa si Lee Nainwei na nag-isip pagkatapos bumantong hininga. Sa oras na ito, isang figure ang biglang lumapit sa kanya. Ito ay isang binata, mga nasa early 20s, na may mixing buhok, manipis na figure, tansong kutis, maitim at malalalim na mga mata ng yelo, at masama at sexy. Medyo masalimuot ang ugali na lumalabas sa kanya, parang pinaghalong iba't ibang ugali, pero sa kabaitan at kagwapuhan, nandoon din ang kakaibang etherealness at kagwapuhan niya. Bukod kay Liang Yifeng, sino pa ang maaaring magkaroon ng ganoong ugali sa buong eksena? Ang taong ito. Sa sandaling makita siya ni Lee Nainwei, ang kanyang puso ay biglang nanginig, at pagkatapos ay umiling, hindi ko alam kung kaninong young master siya, natatakot ako na hindi siya mas mababa kay Liu Mengzin. Hindi ko alam kung siya ay isang kaaway. Kaibigan, sayang. Habang iniisip niya iyon, nasa tabi niya na si Liang Yifeng. Biglang tumangala ang kanyang mga mata, at tulad ni Fei Yuqing, umawit siya, ang kagandahan ay parang malakas na ulan, ang kagandahan ay may kumpiyansa, ang kagandahan ay hindi natatakot sa kulog, hangin at ulan, kagandahan ikaw sino ang mahal mo, sino ang gusto mong maging ako. Dapat kong hayaan ang kagandahang ito na hindi magsisi. Ang kagandahan ay parang malakas na ulan, ang kagandahan ay lubos na tiwala. Kung ikaw ay may kinalaman sa kagandahan, ako'y hindi dapat magsasabi sa iyo 11 mahal kita at hindi ko ito pagsisisihan sa buhay ko. Fudge. Tumawa ng malakas si Lee Nainwei kahit na medyo nag-aalala pa rin siya matapos marinig ang kanyang pagkanta. Beauty, hello, my name is Liang Yifeng, Liang from the sorghum field, leisurely Yi, double pics on the chest. Napangiti si Liang Yifeng sa buong mukha at pilyong itinaas ang kanyang kilay. Sumandal siya sa armrest, mukhang napaka-leisure. Guwapo, kung titingnan ng hitsura, figura, ugali at kutis ng dilag, matatawag siyang pagkakatawang tao ng isang diyosa, isang perpektong embodiment, na walang kapintasan tulad ng isang brilyante. Siya ay dapat na si Miss Lee Nainwei, ang diyosa na naging spotlight kamakailan sa industriya ng entertainment. Tama ba ako? Oo, bahagyang ngumiti si Lee Nainwei at marahang tumango, hello. Well, Miss Nainwei, iniisip ko kung libre ka. Nakangiting sabi ni Liang Yifeng, karaniwang nag-aaral ako ng musika. May mga tanong ako na gusto kong itanong kay Miss Nainwei. Siguro kung may pagkakataon. Pasensya na talaga, ngumiti si Lee Nainwei at umiling, natatakot akong mabaigo ka lang. Pagkasabi nito, agad na tumalikod si Lee Nainwei at nagpaalam. Umalis na may dalang pera. Hoy, huwag kang pumunta. Sa pagtingin sa likod ni Lee Nainwei, ipinahayag ni Liang Yifeng na nasaktan siya, at nagsimulang kumanta muli, kaligayahan, natutulog sa malalim na taglamig, ang sakit at kirot lang sa puso ko, nagyelo na parang yelo. Mga pangarap, parang saranggola, lumipad, gusto kong abutin para huminto at magligtas, ngunit nawala ang kalayaan ko. Habang kumakanta siya, hindi mabilang na mga babae sa paligid niya ang nagsisigawan, ngunit umiling lang si Lee Nainwei. Kung ikukumpara kay Hong Dali, kulang pa rin siya sa pagiging inosente na nagtutulak sa mga tao na mapalapit sa kanya. Okay, stop singing, boses ni Liu Mengzin ang narinig sa likod ni Liang Yifeng, bakit ka biglang bumalik sa China? Bakit, hindi na ba kaakit-akit ang mga babae sa labas ng mundo? Si Mengzin, lumingon si Liang Yifeng. Noong mga oras na iyon, medyo malungkot pa rin ang itsura niya, at nakangiting sinabi, gusto ko lang i-express ang nararamdaman ko. By the way, how have you were doing recently? Wala ka namang sinabi tungkol sa paghahanap ng girlfriend nitong mga taon. Kahit wala kang mahanap na girlfriend, you always should find a friend to vent your excess energy, right? Pagkasabi niya nito ay kusa siyang tumaas ng kilay. Wala akong kasing oras sa'yo. Casual na sinukli ni Liu Mengzin ang kanyang mahabang umaagos na buhok, muling napukaw ang hiyawan ng mga kababaihan sa paligid niya, at sinabing, masyadong abala ang negosyo sa bahay, paano ako nasa mood para mag-isip ng labis. Sa palagay ko ay hindi, tumingin si Liang Yifeng sa likuran ni Lee Nainwei sa malayo, medyo magaling ang diyosa na ito. Hindi ako naniniwala na hindi ka kailanman natukso, hehe. Nainwei. Walang magawang umiling si Liu Mengzin. Umiling, ang relasyon nila ni Hong Dali ay matatag.
Kumilos nga ako, pero nabigo lang ito. Pero sa totoo lang, mabuting babae si Nianwei. Bagamat hindi masyadong pala kaibigan ang relasyon ng pamilya ko at ng pamilya Hong, wala pa akong nagagawa hanggang ngayon. Ginagamit ng mga babae ang mga sabwatan na iyon. Hinawakan nilang dalawa ang mga handrail sa tabi ng bintana at dumungaw sa bintana sa night view ng lungsod. Sinabi ni Liang Yifeng, marahil ay maipit ka sa bitag ng mabuting tao tulad nito. Ang mga babae, patuloy silang gumiling at gumiling. Hanggat nagsusumikap ka, mapapagod ka. Hahaha, lagi kang nakakalasing magsalita. Tumawa ng malakas si Liu Mengzin, huwag na nating pag-usapan. Sa ngayon, wala pa ako sa puntong komportable ako. Siyempre, kung balang araw sumikat ako o mamatay ng malungkot, siguro pag-iisipan ko ang mungkahi mo. Okay, maging handa anumang oras. Ngumiti din si Liang Yifeng at sinabing, tutulungan kitang ipakilala kung sinong babae ang gusto mo. Sa puntong ito, biglang iniba ni Liang Yifeng ang usapan at sinabing, nga pala, itong si Hong Dali mula sa pamilyang Hong ay mukhang napakatalino. Hindi ba may mga chismis na siya ay sobrang alibughang? Siya ay talagang isang sobrang aliberga, narinig mo ako ng tama. Sa pagsasalita tungkol kay Hong Dali, ang mapagmataas na si Liu Mengzin ay naipahayag lamang ang kanyang kahinaan, ang problema ay kapag siya ay isang sobrang aliberga, kapag ang sobrang swerte ay pinaghalo, walang sinuman ang makakaisip kung gaano kakilakilabot ang magiging epekto. Kahit papaano sa ngayon, wala akong pagkakataon na manalo laban sa alibughang young master na si Hong Dali. Hindi ba ito nakakatakot? Halos lumuwa ang mga mata ni Liang Yifeng sa kanyang mga mata, Liu Mengzin, sinabi mo talaga na hindi ka sigurado sa pakikitungo sa isang tao. Noong panahong iyon, napakalaki ng industriya ng paglalaro ng pamilya Bai, at hinihiling pa rin ito ni Young Master Bai Yu, ngunit hindi ito tumagal ng 2 taon. Sa maikling panahon, napatigil mo ang buong pamilya Bai. At ngayon lumapit ka sa akin at sasabihin sa akin na wala kang kahit katiting na tiwala sa pakikitungo sa isang alibughang tao. Sa puntong ito, galit na sinabi ni Liang Yifeng, pwede bang nandito ka lang para magsaya? Akin. Wala pa akong oras sa paglilibang. Walang magawang sinabi ni Liu Mengzin, anyway, hindi ko na ito maipaliwanag ngayon. Malalaman mo kapag dumating si Hong Dali mamaya. Nga pala, pinapayuhan kita na huwag mong gawin ang maliliit na pandaraya na iyon, kung hindi, natatakot ako na ikaw ay matatalo. At kung ikaw ay magdusa ng pagkatalo, ito ay tiyak na isang malaking kawalan. Hahaha. Biglang tumawa si Liang Yifeng. Lalo siyang naging masaya at mas malakas, magdaranas ako ng kawalan. Wala akong naranasan mula noong bata ako, hindi ba? Ang dami mong sinasabi, mas gusto ko itong subukan, hahaha, nakakatuwa ba? Walang magawang nagkibit balikat si Liu Mengzin, okay. Iyan lang ang sinabi ko, kung hindi ka maniniwala, malalaman mo rin mamaya. Sabay sa kabilang sulok. Ang lugar ng pagtitipon ng mga kaklase ni Hong Dali. Tumakbo si Ling Yi at lumapit para iulat ang pinakahuling balita, pinakabagong balita, pinakabagong balita. Hindi alam ni Brother Dali kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Sinabi niyang kailangan niyang dumating mamaya. Si Du Zinzan ay mukhang walang gana, tulad ng isang lantang talong, young master, masasabi ko sa ilang mga daliri lamang na maaaring may iba pang nangyayari. Bueno, ano ang mahalaga kung hindi ko maprotektahan ang aking sarili? Nagtanong si Gigi Ruo, Du Zinzan, hindi mo pa ba naaabutan si Su Loyo? Walang magawang sinabi ni Du Zinzan, kalimutan mo na, ang batang babae na iyon ay hindi nagbigay sa akin ng anumang mukha. Habang nagsasalita siya, biglang tumingin si Ling Yi sa figure ng isang tao sa field, na puno ng pagtataka ang mukha, iyan. Iyan ay, dugong concubine. Nandito rin siya. Hindi siya sasali sa ganitong uri ng bagay. Biglang natuwa si Du Zinzan, oh Diyos ko, ano ang ginagawa niya? Ling Yi, hindi ko alam, tingnan mo, lalabasan daw siya. Tahimik na nakaupo si Lin Chuyin sa isang sulok ng bulwagan, biglang tumingin sa kanyang relo at bamulong. Well, 8:00 na, at hindi pa dumarating si Hong Dali. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay kumuha ng maliit na signal receiving device at binuksan ito, at mabilis na lumitaw ang isang mapa sa screen, Baisan Huan, Marriott Nightclub. Nakumpirma ang destinasyon, umalis. Tapos tumayo siya at naglakad palabas. Sa loob ng field, sa kabila. Wigyu, pasado 8:00 na, bakit hindi pa dumarating si Dali? Puno ng pag-aalala ang mukha ni Hong Jianye at sinabi niya, this is a coming of age ceremony. Masyadong mahaba ang delay. Natatakot ako na maging masama ang impact. Wala na akong susunod. Medyo nababalisa na ang ilang bisita. Napakabastos sa mga bisita na hindi sumipot sa seremonya ng pagdating ng edad. Walang pakialam na sinulyapan ni Hong Wigyu ang kanyang ika-4 na kapatid na si Hong Jianye, at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, malapit nang malutas ang usapin ni Dali, naniniwala ako sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang tao sa karamihan, Direktor Dong, sa tingin mo ba? Oo, may nangyari sa bahay ng nasasakupan ni Hong Dali na si Ling Xiaoyi. Sinabi na sa kanya ng hiwalay na deputy director na si Zhang.
Natural na naunawaan ni Police Chief Dong Huarong, nabalitaan ko na ang dahilan ng insidente ay dahil kay Ling Xiaoyi, ang kanang kamay ni Dali. Ang kapatid ni Yi ay naakit sa paggamit ng droga kung hindi niya ito pinapansin, ang kanyang mga tao ay mabubuwag at ang koponan ay mahihirapang pamunuan at, sumulyap si Dong Huarong kay Hong Jianye, ngumiti ng misteryoso, at sinabi, at sa palagay ko ay napakasimple lang nito. Ngumiti rin si Boss Jean sa gilid at sinabing, oh, speaking of which, Direk Dong, hiniling ko sa ilan sa mga nakababatang kapatid ko na protektahan si Young Master Dali. Direk Dong, kailangan mo akong tulungan na pag-usapan ito. Alam mo rin na sa panahon ngayon, ang mundo ay delikado at hindi madaling makisali. Madaling pag-usapan ito, tinapik ni Dong Huarong si Boss Jean sa balikat, ang iyong Jinguang Industrial ay may ginawang masama kamakailan. Madaling magsimula, ngunit nakakatipid ito sa akin ng maraming problema. Si Jean, ang boss ng San Quan Gang, ay isang problemadong lalaki noong siya ay nagdebo, ngunit nitong mga nakaraang taon ay nagsusumikap siyang linisin ang kanyang pangalan at lihim na tumulong sa departamento ng pulisya. Naharap siya sa maraming bagay na hindi maganda, kaya maganda ang relasyon niya kay Police Chief Dong Huarong. Ang mga taong tulad nila sa kalsada ay halos palaging tumatanggap ng itim at puti, kung hindi ay darating ang mga pulis upang suriin araw-araw, at hindi na sila makakaligtas ng matagal. Haha, the Board of Directors deserves the award. Nako, share ko rin yung worries ng Board of Directors. I should share the worries. I should. Tumawa ng malakas si Boss Jean, pero direktor, hindi madaling tugisin ang dalawang bastos na nag-udyok sa mga tao na magdroga. Natatakot ako na masyadong mahigpit ang pagkakatago ng 2 taong iyon. Siyempre alam ko iyon, makahulugang sinulyapan ni Direk Dong si Hong Jianye, at saka ngumiti, pero walang airtight wall sa mundong ito, gaano man siya kahigpit. Mate, tago mo ba ito habang buhay? Tama. Nakipagtulungan si Boss Jean. Pinakinggan ni Hong Jianye ang pag-awit ng dalawa at nanunuya sa kanyang puso, ngunit sa panlabas ay tumanggaw siya at nagsabi, kung ganoon, hihintayin ko ang magandang balita mula sa inyong dalawa. Kung pag-uusapan, hindi maaaring baliwalain ang ganitong uri ng pang-aakit at pag-udyok sa mga tao na uminom ng droga. Natural lang iyon. Nang makitang walang masabi rito, agad na umatras si Hong Jianye. Nang makarating siya sa kanto, lumapit ang kanyang anak na si Hong Anbao at nagtanong sa mahinang boses, Tay, hindi naman nila malalaman, di ba? Siyempre hindi. Ngumiti si Hong Jianye at sinabing, lagi akong malinis sa aking trabaho. Hoy, Hong Wigyu, para sa kapakanan ni Hong Dali, malamang na magagastos ito ng malaking pera ngayon. Magiging isang magandang dahilan para maghintay tayo hanggang sa pulong ng pamilya. Wala tayong kailangang gawin sa natitirang oras. Okay, nakangiting sabi ni Hong Anbao. Abutin mo na lang. Nagbubulungan sila sa sulok. Tinatalakay din ni Hong Wigyu ang bagay na ito. Sinabi ni Dong Huarong, Wigyu, sino sa tingin mo ang gumawa nito tungkol kay Ling Xiaoyi? Marami. Pwede kahit kanino. Hong. Umiling si Wigyu at sinabing, posible para sa lahat ng nasa parehong industriya na gawin ito. Sa kasamaang palad, walang ebidensya, kaya hindi ko mapigilan. Is naturally familiar with this kind of thing, I have encountered this kind of thing before. May gustong umatake sa anak ko, pero wala akong sinabing kalokohan. Lahat ng mga involved ay bali ang mga paa. Medyo maayos na ang pamumuhay ng anak ko ngayon, di ba? Hehe. Hindi ka pwedeng maging malambot sa ganitong bagay, kung hindi, iisipin ng mga ibon na madali kang mabuli. Well, iyon ang ibig kong sabihin. Sinabi, bagaman hindi ko alam kung sino ang gumawa nito sa pagkakataong ito, maaari kong sugpuin ang antas na responsable para sa pagpapatupad. Dapat kong ipaalam sa mga tao na kung hindi ko mahanap ang utak sa likod ng mga eksena, sasamantalahin ko ang Verdugo. Magpa-opera na. Oo, iyon ang kailangan mong gawin. Papuri ni Boss Jean, pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na mangangahas ang mga pusa at aso na salakayin ng iyong pamilya. Pero muli, hindi ko alam kung gaano kalakas ang pamilya mo. Kumusta ka na? Wala namang nangyaring masama, di ba? Hindi pwede yun. Sumang-ayon si Hong Wigyu, medyo talo si Dali, ngunit hindi siya tanga, huwag mag-alala. 8-10. Nang dumating si Hong Dali at ang iba pa sa pasukan ng Marriott Nightclub, nakita nila kung gaano ito kasaya. Ang lugar na ito ay simpleng base camp para sa mga gangster. Lahat ng uri ng motorsiklo ay nakaparada sa pasukan, sa gilid ng bangkita, at kasing layo ng kalye. May mga maliliit na gangster na may butas na tenga at tato kung saan-saan. Ngayon ay ika-28 ng Mayo. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng maliit na kalahating manggas. Ang nakalantad na balat ay natatakpan ng mga tato ng iba't ibang hayop, kabilang ang isang malaking ahas, isang malaking pusa, at isang nakasabit na tato. Ang pinaka-nakakainis sa lalaking may ulong tupa ay mayroong isang maliit na gangster na may 5 salitang nakatato sa kanyang braso, Zuzui I love you. Dahil dito, labis na nanlulumo si Hong Dali. Kung sasabihin mong maghintay ka, tatalunan siya ng maliit na gangster na ito. Laban pa rin. Ngunit anuman ang mangyari, tila talagang naglakas loob si Yao Tianhao na lumaban ng husto pagkatapos makuha ang balita. No wonder kaya niyang magbukas ng ganoon kalaking stall.
Speaking of which, wala pang 10 minuto, lahat ng gangster sa loob ng 10 milyang radius ay ipinatawag niya. Sa paghusga sa eksenang nasa harapan niya, ito ay medyo katulad ng huling labanan sa Young and Dangerous, halos 300 tao sa isang sulyap bagaman tila kalahati ng mga gangster na ito ay naririto lamang upang manood ng kasiyahan, ngunit kung walang malakas na mapagkukunan sa pananalapi at apela, gaano man sila sikat sa kalsada, hindi nila ito magagawa. May ganoong kalaking kilusan. Sa oras na ito, nakita ng mga tao sa paligid ng Hong Dali ang pagkakaiba sa kanilang pag-iisip. Hinawakan ni Tang Moxon ang kamay ni Hong Dali, "Dali, mag-ingat, napakarami nila, bakit hindi natin hintayin na dumating ang mas maraming tao mula kay Boss Jin?" Ang batang babae ay hindi natatakot sa kung ano ang talagang tunanggahasan ng mga gangster na ito, siya ay nag-aalala ang nangyari ay nasa kaguluhan ng digmaan, si Dali ay aksidenteng nasugatan. Tuwang-tuwang din ilaan ni Mu Zxiao ang kanyang mga labi, pwede akong magsaya ngayon. Ang taong ito ngayon ay lubos na may kamalayan na maging pangunahing tauhan ng isang urban na yaya novel. Pakiramdam niya ay kaya niyang sumuntok ng tigre sa South Mountains at makasipa ng dragon sa North Sea. Sinabi ng matandang boss na si Wang, mukhang kailangan nating gumawa ng isang matinding suntok, kung hindi, mahirap itong lutisin. Ang Qinggang at mga kasanayan sa paggalaw ng matandang ito ay parang isang loach. Ang mga maliliit na gangster na ito ay malamang na hindi maalis sa kanila maliban kung gumamit sila ng semento upang harangan ang lahat ng mga puwang sa kanilang mga katawan. Wala pa rin siyang magagawa. Ang tatlong lalaking dogleg ay nakatayo sa tabi ni Hong Dali, may hawak na mga palakol na may malamig na liwanag sa kanilang mga kamay. Ang pagsunod sa Young Master ay mas maaasahan kaysa sa pagbili ng insurance. Kahit na sila ay talagang magiting, naniniwala akong walang mawawala sa kanila ang pamilyang Hong. Tungkol naman sa 12-12 ng tao mula sa San Quan Gang, ang mga lalaking ito ay armado ng mga palakol at minisyon ng kabilang panig. Iba raw talaga ang psychological qualities ng professional level gangsters at superficial gangsters. Hindi sineseryoso ng San Quan Gang ang mga gangster na ito. Kung tutuusin, ang punto ng labanan ng grupo sa antas na ito ay upang makita kung sino ang mas malupit may palakol sa kanilang mga kamay, kaya kung ano ang impyerno ang kanilang kinatatakutan. Anyway, nagkita na sila ngayon. Bumaba ng sasakyan si Hong Dali at ang kanyang grupo. Sa oras na ito, pinalibutan sila ng grupo ng mga gangster. Nakakatakot at mabangis talaga ang mga ekspresyon nila. Hindi sila pinansin ni Hong Dali at nakatayo lang doon at nakatitig sa Marriott nightclub. May panunuya sa pinto, na ikanalito ng mga gangster marahil ay wala pang nakakita ng grupong tulad ni Hong Dali at iba pa na dumating para maglaro, at sila ay sobrang cool at kahanga-hanga na lahat sila ay lalaki, babae, matanda at bata. Ang ikinagulat ng lahat lalo na kung bakit parang pamilyar ang Young Master. Sa oras na ito, may dalawa pang door handle sa pasukan ng Marriott nightclub. Iba sa karaniwang mga hawakan ng pinto, ang nightclub ay orihinal na umiikot na pinto, at magkaiba ang dalawang pintong ito. Ang mga tao sa loob ay nakatayong nagbabantay sa pinto habang nakaakbay ang kanilang mga braso. May nakita silang dalawang tulisan. Ang kanilang saloobin ay medyo magalang. Sila tumayo sa malayo at nagsimulang bumati, "Narito ba kayo para manggulo?" Ito ang tanging pagkakataon mula noong salitang, "sirain ang lugar," na masasabi ko ito ng magalang. Hong Dali, marami o mas kaunti, masasabi mong narito kami para maghanap ng isang tao. Mga Ginoo, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Narinig siguro ng dalawang magnanakaw na si Hong Dali ay may mga tunay na amo dito, kaya sila ay orihinal na pumunta sa harap ng mga tao. Napakabangis nilang lahat, ngunit ngayon ay parang mga kuting na ang kanilang ugali, hihilingin ko sa aming amo na lumabas ngayon din. Tapos pumasok na sila. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong at pagkatapos ay tumingin kay Tang Moxon na nakatayo sa tabi niya, "Zengson, sa tingin mo ba ay magdadala sila ng mesa sa labas para makapag-chat tayo at makapag-chat?" Matapang na tumanggo si Tang Moxon, "Sa tingin ko posible. Sa totoo lang, hindi ito dahil masyadong mapagpanggap si Hong Dali. Ang pangunahing dahilan ay para lamang sa tatlong praying angel na iyon at isang winged angel, malamang na hindi maglalakas loob si Yao Tianhao na direktang lumapit kahit na mayroon pa siyang 10 tapang. Laban lang. Habang naghihintay ng anunsyo, biglang may sumigaw sa gang, "Ikaw si Hammer. Ikaw ang paborito kong Hammer." Pagkatapos noon, nilagyan ng tato ang 5 salitang, "I love you Hammer," sa braso ng gangster. Ang maliit na gangster ay tumalon mula sa karamihan, at hindi alintana kung siya ay bugbugin sa ulo ng baboy, niyakap niya ang hita ni Hong Dali, "Zushoy, ikaw si Hammer. Ang paborito kong Hammer." Pagkatapos ay sinabi niya na nagsimula akong umiyak ng mapait, "Zuzui, ako ito. Miyembro ako ng renovation party. Nagbabrowse ako ng mga cool na website mula umaga hanggang gabi araw-araw. Kailan ipapalabas ang pangalawang episode ng Unexpectedly? Tell me inside information, okay?" Bulong ni Hong Dali, "Bumangon ka. Nakakahiya." Hindi. Ang maliit na gangster ay nagsimulang kumilos ng may pagkakoketish. "Kung hindi mo sasabihin sa akin kung kailan ipapalabas ang pangalawang episode, hindi ako babangon ngayon."
May kasabihan noon na walang makakapigil sa isang gangster na marunong sa martial arts. Ngunit ang kapangyarihan ng kakulaitan ng gangster na ito ay halatang hindi mas malala kaysa sa martial arts. Gusto ko siyang batukan pero nahihiya akong gawin. Kung tutuusin, siya ang kanyang die-hard fan, ngunit kung hindi niya siya bugbugin, hindi nararapat na yakapin ang kanyang hita sa harap ng daan-daang tao sa kalye kaya ipinahayag ni Hong Dali na siya ay labis na nalulumbay, at siya ay palaging na mabilis pa rin ang isip, ay walang pagpipilian sa oras na ito. Matapos itong hawakan ng mahabang panahon, nagngangalit si Hong Dali at sinabing, bumangon ka at pipirmahan kita. Pirmahan mo. Sa sandaling marinig niya ang dalawang salitang ito, agad na naging masigla ang gangster. At nagsimulang sumigaw sa mga tao, mga kapatid, halika rito dali. Kung sasabihin ni Su Chuy na gusto natin siyang makasama, magpapa-autograph siya sa atin. Hindi ko ba sinabing? Tatanggi na sana si Hong Dali, ngunit hinayla ito ng malakas ni Tang Moxon. Nang tingnan niya ito, naunawaan kaagad ni Hong Dali, oo, kung ginugulo niya ako, bibigyan ko siya ng autograph, at baka magkaroon siya ng pagkakataon na makamera sa hinaharap. Walang kahihiyang inamin ito ni Hong Dali. Kaagad, hindi bababa sa isang katlo ng malaking grupo ng mga gangster ang dumating na tumakbo. Mabilis na nagbago ang kampo kaya kahit si Hai Qingtian, ang dog-headed military advisor na nagtatrabaho bilang gangster sa loob ng mahigit 10 taon, ay natulala nang makita ito anong magandang bata, ikaw. Lalabanan nito ang langit. Sa oras na ito, ang buong eksena ay naging napaka-interesante. Isang malaking grupo ng mga gangster ang tinawag sa pamamagitan ng telepono upang punan ang eksena, at ang kanilang paninindigan ay natural na medyo hindi matatag. Lumalaban sa hangin o nagwagayway ng watawat at sumisigaw, halos hindi ko ito makayanan. Ngunit kapag kaharap ang isang napakayamang tao tulad ni Hong Dali, luluhod siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang eksena na nagpabagsak sa mga mata ng lahat sa sahig. Hiniling lang ni Hong Dali sa isang tao na magdala ng isang desk at isang notebook syempre, ang uri na may sulat kamay na mga herbal na tala. Nakaupo lang ang lalaking ito sa kalye at nagsimulang mag-autograph. Hong Dali. Matapos pirmahan ang tatlong salita, pinunit ni Hong Dali ang papel at iniabot ito sa gangster na nasa harapan niya, huwag kang mabalisa, hintayin mo akong dumating isa-isa, ang lalaki sa likod ang namamahala. Pagpapanatili ng kaayusan, may utos siyang master, dapat pumila ang lahat. Kahit sinong handang tumulong sa atin basta manatili tayo rito ay may bahagi. Bawal lumundag sa pila, walang manggulo, kung hindi, matatalo natin sila at kalagkarin hanggang mamatay. Pagkatapos ay isang malaking grupo ng mga gangster ang natakot na sila ay papatayin kaagad pagkatapos nilang ipanganak. Kailanman ay hindi ako naging masunurin. Ang pila ay maihahambing sa parada ng militar ng pambansang araw. Ngunit ang problema ay ang lahat ng mga istatistika ni Hong Dali, ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay hindi masyadong maganda. Medyo pagod siya matapos ang ilang sandali na hindi sumulat. Si Yao Tianhao ay nararapat na maging malas. Kapag ayaw ng pumirma ni Hong Dali, may kasama itong lalaking ito. Galit siyang lumabas ng Marriott nightclub. Casual na tumingin si Hong Dali at nakitang nasa katanghaliang gulang na silang lahat. Bagamat walang halata sa kanilang pananamit, ang kanilang mga ekspresyon at kilos ay mabangis at may kakayahan. Halata na sila ang mga elite na miyembro ng Cabinet Society. Ang nasa gitna ay matangkad at makapal, at kamukha ni Dasha, isang sikat na artista sa Earth. Sa tingin ko siya si Yao Tianhao, ang pinuno ng Cabinet Club. Napangiti si Hong Dali at sinabing, sorry talaga, lahat. Lumabas na ang tunay na may-ari, kaya kailangan pang maghintay ng pirma. Karaniwan, ang oras para sa formal na negosasyon ay nagsimula na, kaya natural na ang lahat ay kailangang mapunta sa posisyon at gumawa ng ilang mga puna. May ganyan. Ang problema ay mayroon pa ring 70 o 80 gangster na hindi pa nakakakuha ng kanilang mga pirma, kaya ito ay magiging mahirap. Natural, ang mga gangster na ito ay hindi makatingin sa mukha ni Hong Dali, kaya lahat sila ay napalingon at pinandilatan si Yao Tianhao na nakatayo sa karamihan. Ang kanilang mga ekspresyon ay kasing bangis ng pagkikita nila sa pumatay sa kanyang ama. Sa orihinal, nang makita ni Yao Tianhao si Hong Dali, handa siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi bababa sa hindi niya maaaring pahinain ang kanyang momentum bago makipag-ayos. Ngunit sa pagkakataong ito, nang makita ang napakaraming tao sa panig ni Hong Dali, napuno sila ng hangarin na pumatay. Para siyang may life and death feud, at biglang bumaba ang momentum niya. Pagkaraan ng ilang sandali at ilang malalim na paghinga, sinabi niya mula sa malayo, mga kaibigan, kung mayroon kayong gagawin, maupo at magsalita ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung paano namin kayo nasaktan. Sa madaling salita, hindi ako ang pinuno ng Tianjin City. Siya ay isang mabuting tao, ngunit hindi bababa sa siya ay hindi isang malambot na persimmon na maaaring manipulahin ng basta-basta. Ang sinabi niya ay medyo magalang. Ang problema ay nakita ni Hong Dali na siya ay magalang muna at pagkatapos ay direktang sumigaw, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, nasaan ang malaking ulo. Sa totoo lang, medyo nawala si Hong Dali sa oras na ito. Sa mahabang panahon, hindi na niya alam kung ano ang nangyayari.
Ito ay ganap na nagpakita na siya ay lubos na masinsinan at na siya ay talagang medyo natalo. Sa katunayan, bagamat siya ay nabigla sa una, ngunit nagawa ni Yao Tianhao kung nasaan siya ngayon. Alam niyang hindi mawawala ng mukha ang mga nawawalang tao, kaya sinabi na lang niya, kaninong sibuyas ang malaking ulo. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Lao Hai, sabihin mo na sa kanya. Anong ikinagalit ko? Malamig na umiling si Hong Dali, hindi ako magsasawang pag-usapan ang gayong maliit na bagay. Dahil si Hai Qingtian ang magiging dog-headed strategist ni Hong Dali ngayong gabi, natural para sa kanya na magpatuloy. Gumawa siya ng dalawang hakbang at sinabi, isa sa mga nakababatang kapatid ng aking young master ay niloko ng iyong pinuno. Kinain niya iyon. Bamulong si Hong Dali, Blue Dream. Malakas na sinabi ni Hai Qingtian. Oo, Blue Dream, nasa kulungan pa rin ako at nagpapagaling sa droga. Ikaw na ang bahala dito. Anong problema, Big Head? Sabi ni Yao Tianhao sa gulat, bakit hindi ko alam na may ganoong tao? Ang kanyang orihinal na pangalan ay Kung Guanghui, ang kanyang palayaw ay Kung Guangto, at tinawag din siyang Daito. Maraming kayamanan si Hai Qingtian sa kanyang pamilya. Halatang naharang si Yao Tianhao. Sa pagsasalita, marahil ay hindi niya matindaan na tinawag niya si Daito ng direkta, ngunit alam na ito ay Kung Guangto. Naging malinaw ito tila ang basurang ito ay talagang sumipa sa bakal na plato, at nasangkot. Masakit talaga na dinarones ko ang mga kahihinatnan. Sa katunayan, nagdusa si Yao Tianhao mula sa congenital na problema ng information asymmetry. Masasabing alam ni Hong Dali ang lahat tungkol sa cabinet club na pinamamahalaan ni Yao Tianhao kasama ang ilan sa kanilang mga lokasyon, kung gaano karaming backbones ang naroon, at maging ang karakter ni Yao Tianhao. Alam ni Hong Dali ang lahat tungkol dito. Ngunit paano si Yao Tianhao? Bukod sa alam niyang may dumating para sirain ang lugar at ang taong dumating ay parang napakayaman, wala siyang ibang alam, hindi niya naintindihan kung bakit siya naparito upang sirain ang lugar, at ang mas seryoso ay ang malaking tao ay si Kung Guangto ang kumuha ng trabaho ng pribado, at si Yao Tianhao ay walang ideya na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay gumawa ng ganoong kalaking bitag. Gayunpaman, isa rin siyang bachelor at lobo, anuman ang mangyari sa kalsada, kung hindi siya lumaban kapag siya ang amo, hindi siya makakaligtas sa hinaharap. Buti na lang at may sapat na oras sa paghahanda sa pagkakataong ito at puspusan ang paghahanda para sa pagsisimula ng laban, kaya hindi ako nagtagal. Itinuro ni Yao Tianhao ang ilong ni Hong Dali mula sa di kalayuan at sumigaw, sa palagay ko pinakamabuting umupo ang lahat at mag-chat. Ayaw naming ay bully ang iilan. Sa sandaling sinabi niya ito, si Hong Dali, na nakaupo sa stool na naka-cross legs, ay walang sinabi. Sinabi niya ang, at pinitik ang kanyang mga daliri, $1,000 para sa bawat taong tumulong sa akin na bugbugin ang isang tao. Nakipagtulungan siya at naglabas ng isang kahon sa likurang bahagi ng nagdarasal na anghel sa likuran niya. Nang buksan niya ito, nakita niyang puno ito ng pulang $100 na perang papel. Hindi bababa sa 500,000, at pagkatapos ay nakatayo doon ang dalawang babae na may hawak na makina ng pagbibilang ng pera. Ang mga gangster na dumating upang punan ng eksena ay biglang lumuhad sa lupa. Tapos biglang tumahimik ang buong eksena. Mahigit 300 gangster ang tumayo sa tabi ni Hong Dali. Ang mahigit 50 sankuanggang na dinala ni Hai Qingtian ay tumaas na ngayon sa mahigit 100, lahat ay may hawak na kumikinang na mga palakol sa kanilang mga kamay. Ngumiti si Hong Dali kay Yao Tianhao, gusto ko lang ay bully ang kabataan. Matapos ang pagiging gangster sa loob ng maraming taon, maaaring ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang taong mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sarili. Pakiramdam lang ni Yao Tianhao ay may 10,000 tanga sa kanyang puso. Habang tumatakbo siya, natamba siya sa lugar. Agad niyang binago ang kanyang ekspresyon at sinabing may nakakabigay puri sa kanyang mukha, Young Master, sa tingin mo ba ay dapat na nating itigil ang pag-aaway sa isa't isa ng ganito? Hindi na natin kailangang gawing tense ang mga bagay-bagay, tama. Nga pala, si Yao Tianhao ay talagang isang karakter. Nauunawaan niya ang mga taktika ng isang bayani na huwag magdusa ng agarang pagkalugi. Siya ay higit na matalino kaysa sa inaakala. Paano na ibenta ni Hong Dali ang kanyang mukha? Niloko ng kanyang mga tauhan ang nakababatang kapatid ni Xiaoyi, kaya wala siyang choice kundi tanggapin ang kanyang malas. Dahil dito, nang tatawagan na sana ni Hong Dali ang lahat para lumapit at ay bully ang ilan, isang mahinang dagandong ng motor ang tumunog. Isang ganap na itim na super streamline na sports car ang lumiko ng napakaganda, at ang harapan ng kotse ay nakaharap sa grupo ng mga tao ni Yao Tianhao. Hindi na kailangang sabihin, bukod sa blood concubine na si Lin Chuyin, wala nang isa pa sa mundong ito na maaaring magpakita ng ganoong momentum. Naku, tapos na ang mga taong ito. Tinakpan ni Tang Moxon ang kanyang mukha. Pagkatapos ay nakita ko ang isang nakakasakit na tunog ng mekanikal na aktibidad na nagmumula sa buong katawan ng super sports car na sinasabing nangunguna sa teknolohiya sa mundo sa loob ng 20 taon. Kasabay nito, mahinang tumunog ang malamig na boses ni Lin Chuyin, ang batang babae na ito ay tila gustong-gusto niyang pangalanan ang mga galaw na gagamitin niya, na kumpirma ang target, nagsisimula ang pag-atake. Buong paglulunsad ng bomba.
Pagkatapos magsalita ni Lin Chuyin, sa wakas ay nakita ni Hong Dali kung ano ang magagandang bagay na ikinarga sa kotseng ito. Mayroong 4 na baril na gatlang sa harap ng kotse, at 2 kanyan na may 3 muzzle ang nakausli mula sa katawan malapit sa mga gulong sa likuran. Ang takip ng likurang bahagi ng kotse ay binaligtad, at mayroong 2 bola ng kanyan na lumalabas sa trunk na parang nasa barkong pandigma. Panggrupong bagay. Ito. Hindi ito magdudulot ng kamatayan, tama ba? Napatulala si Hong Dali, at lahat ng tao sa paligid niya ay natigilan din malamang natutulog siya ngayon. Hindi ba ito ang eksena ng isang science fiction na pelikula? Tiningnan ni Yao Tianhao ang super sci-fi sports car sa kanyang harapan, at siya ay medyo nalito saglit. Nang makita ang paparating na digmaan, lumabas ang sci-fi sports car na ito, at ang batang babae na nagmamaneho nito ay medyo maganda. Pagkatapos ay pinagsisihan niya ito. Ang 4 na baril ng gatlang sa harap ng supercar ni Lin Chuyin ay ang unang nagsimulang umikot, gumawa ng sizzling na tunog, at 4 na hanay ng mga bala ang direktang pinaputukan sa mga nakatayo pa rin doon na nakatingin na nagtataka. Yao Tianhao. Sa sandaling pumutok ang 4 na baril ng gatlang, isang panaghoy na tunog ang kaagad na narinig mula sa kabilang panig tulad ng nabanggit kanina. Ang bagay na ito ay maaaring tumagos sa isang carton na may kapal na 3 mm 20 metro ang layo, at tumama sa mga tao sa mga kalsadang ito. Sa sigaw ng kagalakan, isang grupo ng mga tao ang humagulgol at tinangay sa isang malawak na lugar. Sa kasamaang palad, ang pag-atake ay nagsimula pa lamang. Dahil tinatawag itong full-load firing, natural na hindi maaaring idle ang mga device sa likod. Ang 2 turret sa katawan ng kotse ay nagsimulang mag-spray ng mga cannonball pasulong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngunit 6 ang nabaril sa isang hininga. Ang mga puting plastic na cannonball ay sumabog ng hindi masyadong marahas sa sandaling tumama sila sa lupa sa gitna ng karamihan, nagbuga ng malaking piraso ng kakaibang pulang usok. Ang pagsabog ay talagang hindi masyadong marahas, ngunit ang kakaibang pula sa loob ng things ay hindi masyadong masaya. Isang grupo ng mga gangster ang nagsimulang umubo ng husto, pinunasan ang kanilang mga luha habang umuubo. Pagkatapos na Zinksan, si Hong Dali ay tumingin dito ng may takot at nagtanong sa mahinang boses, ano ang pulang bagay na iyon? Isang pinaghalong chili powder at mustasa, tila may kaunting alam si Tang Moxen tungkol sa ganitong uri ng eksena, at dahan-daang sinabi, ang pakiramdam ng masabugan ng bagay na ito. Bueno, maganda ito. Sa pagtatapos ng kanyang paliwanag, makakalabas lang siya gamit ang pangungusap na ito. Hindi kailangan ni Tang Moxen o Hong Dali upang makita ito, tingnan lamang ang mga ekspresyon ng ecstasy sa mga mukha ng mga taong iyon. Ang sili at mustasa ay pinaghalo, at ito ay napakalakas sa pag-iisip tungkol dito. Pagkatapos sa oras na ito, ang panghuling ang mga artillery shell ay nagsimulang pumutok, at ang grupo ng mga artillery shell sa likod ng supercar ay nagsimulang magpaputok ng mga artillery sa kalangitan. Ang mga shell ay gumawa ng isang whooshing na tunog habang sila ay bumasag sa hangin, gumuhit ng isang eleganteng kurba, at sa wakas ay sumabog sa pasukan ng Marriott nightclub. Ito ay talagang napuno ng makating pulbos. Kaya't nakita ko ang mga gangster na kapatid na iyon na umiiyak dahil sa sakit, pagbahing at pagiyak, at sa wakas ay tumatawa paminsan-minsan. Mabilis na nagsimula ang labanan at mas mabilis na natapos. Ngunit sa loob lamang ng 2 minuto, 70 o 80 malalakas na gangster ang bumagsak lahat sa lupa, at walang makatayo. Gulong-gulo ang buong eksena, at parang ipa ang mga gangster sa paligid na sanay magpakita ng kapangyarihan noon. Natakot pa rin ang marami sa mga mas mahiyain, lalo na yung mga gangster na lumipat ng panig dahil sa opens iba ni Hong Dali na nagkakalat ng pera. Sa pagbabalik tanaw ngayon, kung ang kampo ng mga rebelde ay hindi pa masyadong mapagpasyahan noong panahong iyon, malamang na sila ang bumagsak sa lupa at ibinagsak ang kanilang mga sarili sa kalye. Sa makatuwid, maraming mga gangster na patuloy na nagbubuga ng ngipin, na gumagawa ng na tunog, at ang kanilang mga binti ay sinubukan kong tumayo ng tuwid ngunit hindi ko magawa. Ngayon lang tunay na naunawaan ni Hong Dali kung paano nakuha ni Lin Chuyin ang titulong Blood Concubine. Kung papayag siya, basta't palitan niya ang ilan sa mga bagay dito na mas nakamamatay, ang lugar sa harap niya ay malamang na it has to become sheer hell. Ngunit sa kabutihang palad, maganda ang pakiramdam ni Lin Chuyin tungkol sa kanyang sarili sa sandaling ito, kaya't magtulungan tayo, kapatid. Sa oras na ito, binuksan ni Lin Chuyin ang pinto ng kotse, lumabas at dahan-daang naglakad patungo sa Hong Dali. Tahimik lang siyang naglakad pasulong, habang ang 3 hanggang 4 na raang gangster sa paligid niya ay walang kamalay-malay na umatras. Nang lumakad siya sa harap ng Hong Dali, isang malaking open space na mahigit 50 metro kwadrado ang nabuksan sa buong eksena. 3 lang ang tao sa bilog, sina Hong Dali at Tang Moxen, at ang Blood Concubine na si Lin Chuyin. Ate Blood Concubine. Sa pagharap sa Blood Concubine, hindi talaga siya tinuring ni Tang Moxen bilang isang normal na tao. Ang pakiramdam ay parang isang mapaglarong bata na nakikipagkita sa robot na si Tinkerbell. Kaya tumakbo si Tang Moxen kay Lin Chuyin na nakangiti at niyakap ang kanyang braso.
Hindi nag-react si Lin Chuyin sa sinabi ni Tang Moxon, at syempre wala siyang ibang reaksyon, tumingin lang siya kay Hong Dali nang walang laman at nagtanong, "Bueno, bakit hindi ka pumunta sa seremonya ng kasal?" Napakalakas ng boses niya. Malamig, ngunit tila medyo nag-aalala sa oras na ito. Ang emosyong ito ay hindi gaanong halata, ngunit si Tang Moxon, na medyo pamilyar sa kanya, ay malinaw na nararamdaman na ang walang emosyong tech geek na ito ay tila ibang-iba ang pakiramdam kay Hong Dali kaysa sa iba. Nako, binubuli ng mga taong ito ang mga nasasakupan ko, kaya naghiganti ako sa kanila. Humalaklak si Hong Dali, napakamot sa kanyang buhok, at maikli niyang ipinaliwanag ang lahat, kung tutuusin, siya rin ang kanilang young master, at ang kanyang mga nasasakupan ay binubuli. Siyempre kailangan kong magkusa. Well, hindi tumutol si Lin Chuyin sa ganitong uri ng bagay, at tiyak na hindi ito hinihikayat, kung gayon ang problema ay nalutas na, bumalik. Well, malinaw na tumingin si Hong Dali. Si Yao Tianhao, na nagpahayag ng kanyang intensyon na magmadali sa kalye, ay nag-isip sandali at sinabing, mukhang kailangan nating maghintay ng ilang sandali. May mga bagay pa akong dapat lutisin. Kung tutusin, hindi magandang iwanan na lang ito dito. Well, okay. Tumango si Lin Chuyin. Tumango siya, naghihintay para sa iyo. Ngumiti si Hong Dali at kumaway sa tatlong malalaking aso, sina Mu Zixao at Lao Wang. Bilang Hong Dali, na naghahangad na maging isang masayang aliberga, syempre ang kaligtasan ang dapat unahin kapag lalabas. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa niyang pigilan ang kabilang partido na biglang tumalon ng masakit. Bilang isang alibughang anak na may mga mithiin, moral at katwiran, ito ay isang pangunahing pangangailangan na hindi siya maaaring pumunta sa mga mapanganib na lugar ng mag-isa. Kaya't si Yao Tianhao, na nakahiga sa lupa at itinapon ang sarili sa kalye, ay palihim na bumantong hininga. Ang huling pagkakataon ay nawala. Pagkaalis ni Hong Dali, bumulong si Lin Chuyin, kung may nang-aapi sa akin, tutulungan niya rin ba ako? Talagang. Si Tang Moxon ay matatag na tumayo sa panig ni Hong Dali sa pagkakataong ito, bagaman si Dali mismo ay medyo masungit, siya ay mabait pa rin sa mga kaibigan sa paligid niya. Well, pinilig ni Lin Chuyin ang kanyang ulo, ito ba ay isang pagsasabuatan? Parang, hindi masama. Dinala ni Hong Dali ang tatlong lalaking dogleg at ang dalawang Panginoon na sina Mu Zixao at Wang To, at naglakad hanggang sa Yao Tianhao sa pasikat na paraan. Hong Dali ang babaeng nakasquat ay tumingin sa gangster na nahihirapan sa kanyang harapan, at walang magawang ibinuka ang kanyang mga kamay, maaari ko lang ipahayag ang aking pakikiramay sa iyong sitwasyon ngayon. Hindi ko inaasahan na darating siya. Kung gayon, na sino ang maliit na batang babae na ito? Natatakot na sabi ni Yao Tianhao. No wonder depressed siya. Tungkol sa pagkakaroon ng Hatsune, mahirap talagang malaman ng mga normal na tao na tulad nila. Isang tech geek, hindi gaanong itinago ni Hong Dali, yung tipong kayang gumawa ng mga satellite ng mag-isa. Okay, inaamin ko. Pagkatalo. Hindi alam ni Yao Tianhao kung anong uri ng nilalang ang tech geek, ngunit nang marinig niya na si Lin Chuyin ay maaaring gumawa ng sarili niyang satellite, alam ni Yao Tianhao na talagang may problema siya ngayon at ang uri na walang pag-asang makapaghiganti ay ang mga taong ito na kayang gumawa ng sarili nilang mga satellite ay nasa lahat ng dako, at tiyak na mapoprotektahan sila ng bansa, na hindi lang nila ako kayang igalang. Kaya sinabi lang ni Yao Tianhao, ano ang mga kondisyon? Gumuhit tayo ng malinaw na landas. Medyo masaya ka. Sa pagkakataong ito, si Hong Dali naman ay medyo nagulat, nga pala, ganito ka lang umamin ng pagkatalo. Ni hindi mo masabi ang, Xingshan, wala kang sinabi kung magkikita pa ba tayo sa hinaharap. Ngumisi si Mu Zixao sa gilid, iyan ang hiwa ng isang bandido. Sino ang nagmamalasakit sa mga ito ngayon? Anong silbi ng pagsasabi niyan? Sabi ni Yao Tianhao. Tumalikod siya. Sa oras na ito, nadisgrasya na siya sa ultimate move ni Lin Chuyin na, full bomb launch. May mga luha pa rin sa kanyang mga mata, sobrang kahihiyan ako ngayon. Baka ako na lang ang gumawa. At least makakapagligtas ka ng mukha. Sa puntong ito, lalo siyang nanlumo, sulit ba para sa iyo na pakilyusan ang lahat ng tropa para lamang sa isang subordinate? Hindi naman siya nag-e-exaggerate. Kung tutusin, isa siyang gang. Boss, mahigit 100 tao ang nasa ilalim niya, pero pinangunahan lang ng young master na nasa harapan niya ang mga tauhan niya para patayin siya. Ito talaga ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong mas hindi makatwiran kaysa sa kanyang sarili. Bilang resulta, nahulog siya sa isang bitag na tulad nito, at ito ay napakalungkot. Hindi maipaliwanag na sabihing mali. Sulit ito, kakaibang sabi ni Hong Dali, kung hindi ko mapoprotektahan ang aking mga tauhan, isa akong tanga. Ang iyong mga tauhan ay lubos na masaya, biglang nakaramdam ng kaunting inggit si Yao Tianhao sa mga magnanakaw sa paligid ng Hong Dali. Sabi niya, mayroong isang maaasahang master, well, kalimutan mo na. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo sa akin, sabihin mo lang sa akin. Sa totoo lang, ano ang gusto kong gawin partikular, nag-isip si Hong Dali, ngunit hindi siya nalungkot, hindi ko pa naiisip. Pumunta ka dito nang hindi nag-iisip. Galit na sinabi ni Yao Tianhao, kung gayon, ano ang nangyayari sa akin? Nabugbog ako ng husto sa iyo nang walang dahilan, at naghiganti pa ako pagkatapos noon.
Niwala akong pagkakataon, at hindi ko man lang siya mabigyan ng masaya sa huli. Bigla na naman siyang gustong umiyak. Ito ba ang bituin ng sangmen na nagniningning ngayon? Huwag kang maglaro ng ganito. Nakahiga ka lang ng ganito. Sinabi ni Mu Zixao na may ngiti sa gilid, sa totoo lang, nakikiramay ako sa iyo. Hindi mo gustong humiga ng ganito, halos lumuha ang mga mata ni Yao Tianhao. Sumigaw siya, sino ang makatiis ng ganoong kalaking eksena? Okay, walang magawang ibinuka ni Hong Dali ang kanyang mga kamay, medyo mapusok talaga ako ngayon. Habang sinasabi niya iyon ay hinawakan niya ang kanyang baba at napaisip. Biglang nagningning ang kanyang mga mata, at sinabi niya, kung hindi, maaari mo na lang akong tumambay. Talagang wala akong pakialam na magkaroon ng mas maraming subordinate. Nakipagkasundo sa'yo. Tiningnan ni Yao Tianhao si Hong Dali pataas at pababa, ang amo ng aking marangal na cabinet club ay kasama mo, ang pinakamatandang young master. Hindi katakataka na siya ay nalulumbay, kung tutusin, siya rin ang pinakamatandang kapatid na lalaki ng underworld, at bilang isang resulta ngayon matapos sipain sa ilong at sampelan sa mukha, at pagkatapos ay sa wakas ay kailangang tumambay sa kanila, hindi lamang ang batang babae ay hindi makapaghiganti sa pagkakataong ito, ngunit ang young master ay hindi rin makapaghiganti. Actually, medyo masarap makipag-hangout sa akin, di ba? Tumingin si Hong Dali sa langit, tingnan mo, pagdating ng panahon, bibigyan kita ng kotse. Karaniwan akong may working capital na higit sa 100,000 yuan bawat buwan, at walang limitasyon sa iyong pera. Kung magka-problema ka, babayaran kita. Kailangan kitang tulungang malutas ito mukhang malaki ang naranasan ko. Kung hindi bobo ang mga tao kahit na ano, walang oras si Hong Dali para pagsisihan ito, ngunit tiyak na sumang-ayon si Yao Tianhao, huwag ka nang magsalita. Ginawa ko. 10,000 yuan ang aktibidad na pondo, walang mga paghihigpit sa pera, tutulungan ako ng young master kung may mangyari, paano ka makakahanap ng ganoong magandang bagay? Hindi ka mukhang isang taong kapos sa pera, kakaibang sabi ni Mu Zixao. Hindi ba napakaraming property dito? Oo, nagulat si Yao Tianhao sa pagkakataong ito, hindi sinabi ng young master na gusto niya itong kumpiskahin. Biglang naramdaman ni Mu Zixao na nasira ang kanyang loika. Ang mga naglalaban ng buhay at kamatayan ngayon ay nasa iisang kampo sa isang kisap mata. Okay, hindi nagsisisi si Hong Dali sa sinabi niya. Kung gayon ikaw at ang iyong gang ng mga lalaki ay sasama sa akin at babalik upang bigyan ka ng isang mataas na pamantayang kotse. Well, iyon lang. Itinuro ni Hong Dali ang nagdadasal na anghel na nakaparada sa di kalayuan, dahil nasa ilalim ka ng aking utos, natural na magkakaroon ka ng higit na paggalang, Xiaoyi. Gusto niyang tawagan si Xiaoyi dahil sa ugali, ngunit wala si Xiaoyi sa pagkakataong ito, at bigla siyang nalungkot, kalimutan mo na ito, maghintay ka lang ng 2 araw. Wala sa tabi ko ang numero 1 taunan ko, at napakahirap para sa akin na ayusin ito. Kung hindi, bakit magagalit si Hong Dali sa pagkakataong ito? Si Xiaoyi ay kailangang ituring na kanyang kanang kamay, si Hong Dali ay isang tamad na tao, maaari siyang magbigay ng mga utos, ngunit pagdating sa mga tiyak na kaayusan, ang isa ay ang ulo at ang isa ay ang amo. Sa pag-iisip nito, medyo nanlumo si Hong Dali, at nagsabi, kahit ano paman, ibibigay ko pa rin sa iyo ang unang gawain. Hanapin ang malaking ulo, ang kalbo, para makita kung buhay ang patay. Okay. Mariing sumang-ayon si Yao Tianhao, sasabihin ko sa iyo kapag may balita ako. Oo nga pala, ano ang itatawag ko sa iyo simula ngayon? Young Master. Tulad ng iba sa amin, sabi ng isa sa mga tao sa tabi ng Hong Dali. Alam ng lalaking asong babae ang mga libangan ni Hong Dali, magandang pangalan iyon. Kung gayon, Young Master, sasamahan kita mula ngayon. Nagbago ang isip ni Yao Tianhao. Oo, tama. Ang gantimpala ay 10,000. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, samahan mo akong dumalo sa seremonya ng aking kasal. Hindi ko pa iniisip ang iba pang bagay, ngunit maaaring magamit ito ng aking ama, Terra na. Feng Yuan Lake, sa Yangtze River Golden Cruise Ship. Pasado 8:30 na, at lahat ng mga bisitang naruroon ay medyo balisa. Buti na lang at ngayon lang sila nakatanggap ng balita na pauwi na si Hong Dali, at nang mabalitaan ng lahat na ilalabas niya ang galit niya para sa kanyang mga nasasakupan, hindi sila gaanong nag-alala. Ang patient, kung tutusin, sa mga panahong ito, walang gaanong kabataan na handang protektahan ang kanilang mga nasasakupan. Ang mga bisita dito ay hindi gaanong nababalisa, at si Hong Wigyu, bilang host, ay masaya at nakaka-relax. Matandang Tang, kumusta ang iyong pananaliksik sa droga? Sa oras na ito, nakaupo sina Hong Wigyu at Tang Ruzi sa isang sofa sa entertainment hall. Ngumiti si Hong Wigyu at sinabing, kamakailan lang, nakita ko ang muzin mo at ang pamilya ko na masiglang naglalaro. Mabuti naman. Childhood sweethearts ang dalawang batang ito, haha. Ganyan sa kumpanya, pero gusto lang ng side ni Xingchen. Ang pamilya ni Tang Ruzi ay may malapit na relasyon kay Hong Wei. Shen, medyo natuwa ako nang marinig ang mga salita ni Hong Wigyu. Bagamat nagpaplano silang maghanap ng paraan upang maputol ang pakikipag-ugnayan pagkatapos ng krisis, iyon ay batay sa katotohanan na talagang walang kakayahan si Hong Dali.
Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang nagnanais na ang kanilang sariling anak na babae ay pakasalan ng isang alibughang hindi nakamit ngunit nabigo. Sa kabutihang palad, nitong mga nakaraang panahon, ang mga bagay na pinag-isipan ni Hong Dali ay talagang maganda. Not to mention kung magkano ang kinikita niya, at least hindi niya masasayang ang pera niya. Ang ideya ni Tang Ruzi ay talagang napakasimple. Kung isa sa alang-alang ang pamilya at negosyo ni Hong Wigyo, hanggat hindi talaga mentally retarded si Hong Dali, hindi ito magiging malaking problema kahit na magwaldas siya ng kaunti. Sa katunayan, ang talagang inaalagaan niya ay ang kalusugan ni Hong Dali. Nagkaroon siya ng pagkakataong ito ngayon, kaya mabilis siyang nagtanong sa mahinang boses, "Wigyo, narinig ko na bumuti na ang katawan ni Dali." Ang bagay na ito ay matatawag na isang confidential na bagay, ngunit si Tang Ruzi ay hindi isang tagalabas at walang problema sa kanyang pagkatao. Naturally, hindi ito itatago ni Hong Wigyo, "Old Tang, to be honest with you, I can guess some of your thoughts. But, I understand, after all, she is also her biological daughter. Nagkataon na tinanong mo ito ngayon, kaya sasabihin ko sa iyo ang buong kwento." Habang nagsasalita siya, sumandal si Hong Wigyo sa tenga ni Tang Ruzi at bamulong, "Malaki ang pagbuti ng katawan at mga buto ng dali ko. Bagamat hindi pa siya buhay at sumisipa, ngunit kung gusto mong magkaroon ng apo o apo, walang problema iyon." Pagkatapos sabihin ito, kumandat si Hong Wigyo kay Tang Ruzi, at kahit isang bulag ay nakikita ang kahulugan sa kanyang mga mata. Totoo o hindi? Nagulat din si Tang Ruzi, "Wigyo, huwag kang magsinungaling sa akin. Pareho tayo ng nararamdaman para sa ating mga anak. Sa totoo lang, ang pinakakinabahala ko ay ang kalusugan ni Dali. Kung tutusin, walang gustong mabalo ang sarili nilang anak o tama ba? Kaya hindi biro ang bagay na ito. Bakit ako magsisinungaling sa iyo?" Nakangiting sabi ni Hong Wigyo, "Wala pa akong nasasabi sa iyo na kasinungalingan, tama ba?" "Haha, mabuti yun, mabuti." Masaya rin si Tang Ruzi sa pagkakataong ito, "My Xingchen, I treat her like a baby. Hindi siya mabubugbog o mapag-alitan. Medyo matino ang babaeng ito. Sa tingin ko napakalakas ng pamilya mo. Maganda sila kamakailan. Mas maganda sila kaysa sa inaasahan. Kung marami man, tingnan ko, natural na mag-develop ang dalawang kontrabida, what do you think?" Bagamat si Tang Ruzi ay naghanda upang maputol ang pakikipag-ugnayan sa simula, ang lahat ay batay sa katotohanan na si Hong Dali ay nasa mahinang kalusugan at nawalan ng kanyang kapalaran. Bagamat si Hong Dali ay gumagastos ng pera sa ngayon, napakaswerte niya at lahat ng kanyang ginagawa ay hindi nawawala. Dahil wala ng problema sa kalusugan, hindi na kailangang putulin ang pakikipag-ugnayan. Tunay na masaya ang dalawang pamilya, kaya natural silang magiging masaya. Haha, okay. Si Hong Wigyo ay malinaw na sa isang mabuting kalagayan, "Alam kong mahal mo at alagaan ang iyong Xingchen, at naiintindihan ko na ikaw ay isang magulang. Ang aking pamilya dali kailangang mag-alala. Oo, lahat tayo ay mga magulang." Huminga ng malalim si Tang Ruzi, "Talagang desperado ako noon, kung hindi, hindi ako magiging ganito. Haha, sobrang alienated kami sa isa't isa, maganda ang relasyon namin ng mga tatay namin. Magkasama kaming dalawa simula pagkabata, kaya walang kalokohan. Ngayon, bukas na nag-usap ang dalawang pamilya, at natural na walang masamang dugo. Sa hinaharap, ang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay magiging ibang-iba." Sinabi ni Hong Wigyo, "Old Tang, kung hindi ito gumagana sa iyong kumpanya, maaari ba akong tumulong sa iyo? Mayroon din akong isang pharmaceutical development organization dito. Dati itong bumuo ng mga gamot upang mapabuti ang pisikal na kondisyon ni Dali. Ngayon ay hindi ko akalain na magagamit ito ni Dali. Bakit hindi natin ito ibigay sa kanya? Nakuha mo ito. Maganda ang iyong ideya. Sa totoo lang, gusto ko ito, ngunit ang bagay na ito ay medyo hindi naaangkop." Umiling si Tang Ruzi, "Sa tingin mo hindi ka magiging masaya na gumagala si Dali ngayon? Hindi ako masyadong nag-aalala. Hindi ba ang pangunahing dahilan kung bakit alam nating lahat na siya ay nasa mahinang kalusugan at hindi natin talaga siya tinuturing na pangunahing target? Pero kung ipapadala mo sa akin ang organisasyong ito, palaging may mga pahiwatig kung paano kumilos. Hindi magandang bagay na i-divert ang iyong atensyon. Malaki ang negosyo ng pamilya mo at hindi madaling mahulog, pero kapag bumagsak ito, mahirap na itong bumangon, at hindi ka nabibigyan ng pagkakataon ng iba. Mas mabuting mag-ingat sa bagay na ito. Okay. Well, pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Tang Ruzi, tumango si Hong Wigyo at sinabing, "Nakalimutan ko talaga ang tungkol dito noong masaya ako. Manahimik na lang tayo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin. Basta ibuka mo ang iyong bibig, walang magiging problema." "Sige, hindi ako magiging magalang, haha." Habang nag-uusap pa lang silang dalawa, may biglang tumakbo mula sa pinto, tumingin sa paligid. Pagdating niya sa Hong Wigyo, agad siyang tumakbo at bumulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Nang matapos magsalita ang lalaki, nagtatakang nagtanong si Hong Wigyo, "Totoo o mali?" Bumulong ang lalaki, "Talagang totoo at maaasahan." "Okay, I understand, bumaba ka muna." Kinaweyan ni Hong Wigyo ang kanyang kamay, at mabilis na umalis ang lalaki. Ano ang maaaring magpa-excite kay Wigyo?
Sa pagtingin sa ekspresyon ni Hong Wigyo, si Tang Ruzi ay nagpahayag din ng pagkamausisa. Ito ay medyo kawili-wili. Walang tao sa paligid sa oras na ito, kaya hindi ito itinago ni Hong Wigyo. Alam mo ang lugar sa labas ng Tianjing Mountain, di ba? Ito ang lupang binili ko para kay Dali. Alam ko, anong nangyari doon. Nag-aalinlangan si Tang Ruzi, hindi ba posible na may natuklasang minahan ng ginto? Haha, paano ka magiging napakaswerte? At saka, ang lupain kung saan aktwal na natuklasan ang minahan ng ginto ay kailangan pa ring kumpletuhin, tumawa si Hong Wigyo at sinabing, kung pag-uusapan, ito ay dahil sa mahusay na pagsisikap. Anong problema ni Dali? Nadama ni Tang Ruzi na napakaganda ni Hong Dali na tila nakaka-relate siya sa anumang bagay, nakadiscover ng minahan ng karbon. Isang hot spring. Hindi, nakangiting sabi ni Hong Wigyo. Akala ni Dali, napakaganda, kaya binili ko. Tapos hindi niya alam kung bakit, baka hindi niya gusto ang maruming kapaligiran, kaya nagbayad siya para maglinis ng basura. Originally, wala lang, gumastos ng pera na tuwa si Chen Tu, kaya hinayaan ko na lang siyang magulo. Guess what happened? Nagtanong si Tang Ruzi, nalinas mo na ba ang sinaunang libingan? Haha, hindi sigurado, sabi ni Hong Wigyo. Sa tuktok ng burol doon, natuklasan ng isang trabahador ang pasukan ng isang kuweba. Hindi malaki ang pasukan, at hindi ito masyadong pinapansin ng mga manggagawa. Pero nangyari na wala silang magawa pagkatapos maglinis ng mga basura ngayon, kaya pumasok sila sa kuweba upang tuklasin. Bilang resulta, ito suriin ito at makahanap ng isang bagay. Ipagpapatuloy. Hindi. Okay lang ba ito? Nang marinig ang sinabi ni Hong Wigyo, nagulat din si Tang Ruzi, pumili lang ng lugar si Dali, tapos may magagandang bagay talaga dito. Underground. Pagkatapos sabihin ito, isang salpok ang biglang umusbong sa puso ni Tang Ruzi. Bigla niyang naramdaman na baka kanina pa niya ito pinansin. Ano? Well, oo, nakangiting sabi ni Hong Wigyo, kung pag-uusapan, talagang walang mga sinaunang libingan o minahan doon tulad ng nabanggit mo, ngunit kahit na hindi ito, ang komersyal na halaga doon ay hindi simple. Si Hong Wigyo ay humigop ng tsaa at nakangiting sinabi, may isang malaking kuweba sa ilalim ng bundok. Naaalala mo ba na ang pinanggalingan doon ay may isang batis, na may isang batis? Sa loob ay hindi malinaw ang partikular na sitwasyon, ngunit isang bagay na sigurado ang mga manggagawang pumasok ay. Ang kuweba ay napakalaki, napakalaki. Napalunok si Tang Ruzi, at sa pagkakataong ito ay talagang nabigla siya, ang kuweba sa ilalim ng lupa ay maaaring maging isang tourist attraction na may kaunting development. Magkano ang halaga nito? No wonder nagulat siya. Ang isang higanteng kuweba sa ilalim ng lupa, hanggat ito ay ginagamot ng kaunti, ay maaaring maging isang sobrang kumikitang atraksyong panturista. Kung wala na, ang taunang presyo ng tiket ay 10-10 milyon. Kung gayon, bakit walang nakatuklas nito dati? Pagkatapos ng maikling pagkabigla, nag-aalinlangan na nagtanong si Tang Ruzi, kumbaga, kung may ganoong magandang lugar doon, dapat ay natuklasan na ito ng mga tao mula sa Geological Survey matagal na ang nakalipas, tama ba? Paano ko pa masasabi na napakaswerte ng pamilya ko? Okay, natatawang sabi ni Hong Wigyo, umuulan doon sa unang 2 araw at nagdulot ng maliit na pagdaloy ng mga labi. Makatarungang sabihin na ito ay tama. Ang pasukan sa yungib ay nabuksan ng mga batong nahulog mula sa daloy ng mga labi. Matapos marinig ito, nakaluhod na lang si Tang Ruzi napakabuti ng swerteng ito. Pandaraya ba ito? Habang nag-uusap ang dalawa tungkol dito, biglang bumati sa direksyon ng pintuan ng bulwagan. Lumingon si Hong Wigyo at nakita ang isang malaking grupo ng mga tao na naglalakad, pinamumunuan ng isang mapaglaro at nakangiting tao. Ang kanyang anak na si Hong Dali ang dumating. Dad, babalik na po ako. Pagdating ni Hong Dali, mabilis siyang naglakad ng ilang hakbang papuntang Hong Wigyo, late na ako, haha. Hello, Uncle Tang. Si Tang Moxon, na sumusunod kay Hong Dali, ay nagmamadali ring bumati. Hello, Tito Hong. Hello, Zinkson, hehe. Ang brat ay isang pinuno at alam kung paano protektahan ang kanyang mga nasasakupan, tumingin sa kanya si Hong Wigyo na may kagalakan. Lihim ding tumanggo si Hong Wigyo. Bagamat gumastos ng malaking pera si Hong Dali sa bagay na ito ngayon, tiyak na hindi maliit ang ani. Ang mga hamak na ito ay tumingin sa kanya na parang mga debotong mananampalataya na nakatingin sa kanilang mga Diyos. Iyon ay tunay na pagsamba. Sa mga tanyag na salita, ang katapatan ay umabot sa pinakamataas. Tumayo, hinayla ni Hong Wigyo sina Hong Dali at Tang Moxon sa karamihan. Ipinakilala ni Hong Wigyo, Dali, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito si Direktor Dong ng istasyon ng pulisya. Ang pangalan ko ay Tio Dong. Kumusta, Tio Dong, sabi ni Hong Wigyo. Kumusta si Dali, paprotektahan ako ni Uncle Dong kung may mangyari sa hinaharap, hehe. Haha, okay, walang problema. Naunawaan ni Dong Huarong ang kahalagahan ng Hong Dali sa puso ni Hong Wigyo, at napakasimpleng sumagot, hindi ko ini-expect na si Dali mo pa rin. Napaka-protective niya sa mga tauhan niya. Okay, haha. Itinuro ni Hong Wigyo si Boss Jean at nagpatuloy sa pagpapakilala, ito si Boss Jean.
Siya ay kagalang-galang sa kalsada. Sabi mo gusto mong linisin ang cabinet na iyon. Ang mga pangunahing tao na tumutulong sa iyo ay ang iyong Tito Dong at ikaw. Kuya Jin. Hello. Kuya Jin. Hindi naglakas loob si Hong Dali na pabayaan siya, kailangan kong hilingin kay Tio Jin na alagaan siya sa hinaharap. Sa taon, I still have a certain eye for judging people, be decisive, be ruthless, and do it to the end. Sabi ng mga talunan na yan Dali, alibugan ka. I think you are a prodigal, you are not ordinary, haha. Oh, come to think of it, you are a prodigal. Hindi naman ako dapat humingi ng pera para tulungan si Dali sa ganoong kaliit na pabor, pero alam ko pa naman na hindi mahilig mangutang si Mr. Hong, kaya tinanggap ko na lang ito ng basta-basta, kaya huwag kang magtaka. Biglang nagtawanan ang lahat. Sa oras na ito, nakita ni Lee Nainwei sa gilid si Dali na papasok, at medyo nag-alinlangan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, medyo natakot siya. Sa huli, kumaway si Hong Wigyu sa kanya, Nainwei, halika rito. Maaari kang ituring na isa sa sarili mong pamilya. Sa pahintulot ni Hong Wigyu, sa wakas ay nakahinga si Lee Nainwei, lumapit siya sa tabi ni Hong Dali at mahinang nagtanong, Young Master, wala bang nangyayari doon? Ayos lang, ito ay isang piraso ng cake. Ngumiti si Hong Dali at hinawakan ang kamay ni Lee Nainwei, Sister Nainwei, ikaw napakaganda ngayong gabi. Nakakalungkot na hindi ko matulungan ang Young Master, sabi ni Lee Nainwei sa medyo malungkot na tono, pero gamaan ang pakiramdam ko nang makita kong dumating na ang Young Master. Okay, wag na nating pag-usapan ito. Nakita na ni Hong Dali ang higanteng birthday cake na itinulak ng waiter, na halos 3 metro ang taas, at sinabing, magsisimula na ang seremonya, tama ba? Oo naman. Nakangiting sabi ni Hong Wigyo, ngayong dumating na ang ating alibughang anak. Pagkatapos ay magpalit ka na ng damit. Hindi ka pa maganda ang pananamit, handa na ang lahat para sa iyo, sige. Sa oras na ito, ang kasambahay ay lumapit at inilabas si Hong Dali. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa lugar, at 2 maid ang lumapit. Malinaw na napaka-profesional nila sa pagtulong sa mga taong nakikipagtalik sa loob ng 20 segundo, isang pares ng shorts lang ang naiwan kay Hong Dali. Kung ganoon. Iyon, butler, tingnan mo ako. Hindi ko naman kailangang maging masyadong formal, di ba? Sa pagtingin sa kanyang hubad na katawan sa salamin, medyo hindi komportable si Hong Dali. Speaking of which, hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay bilang isang asterisk seremonya. Huwag kang mag-alala, Young Master, handa na ang lahat. Malapit na itong maging handa. Ang mabuting katiwala ay pumalakpak at sinabing, magsimula na tayo. Maya-maya, may dumating na may dalang plato, tapos ang 2 taong napakagaling maghubad ng mga tao ay dumating. Ang katulong na nagbihis kay Hong Dali ay mabilis na nagsimulang bihisan si Hong Dali lumabas na siya ay nagsusuot at naghuhubad ng mga damit sa isang kumpletong set, at ang bilis ay kasing galing ng dati. Habang nagbibihis si Hong Dali bilang matandang mayordomo, hindi niya nakalimutang ipakilala siya sa kanya. Ang Maris Gold Model Caliber 66 na relo na ito ay espesyal na inihanda para sa iyo ng master. Ang presyo ay 51,000 Swiss francs. Mayroon itong 25 kamangha-manghang mga komplikasyon, kabilang ang isang bihirang relo na maaaring tumakbo, hindi ito gagamitin para sa anumang layunin sa loob ng 100 taon. Adjustable na panghabang buhay na kalendaryo. Bilang isa sa pinakamasalimuot na portable na relo sa mundo, ang mga relong rosas na ginto at puting ginto lamang ang ginawa. Hong Dali. Ang presyo ng pares na ito ng Tony's men's shoes ay 38,000 United States dollars. Pinipili ang pinakamahusay na kalidad ng crocodile leather sa mundo, at maingat na ginawa gamit ang tradisyonal na Norwegian shoemaking techniques. Ang tahi ng sapatos ay espesyal na nakakustomize na linen na sinulid, ang lining ay malambot na balat ng tupa, at ang mga buckles ng sapatos ay ginto na may mga gilid na may perpektong butil. Na direktang tinatahi sa solong ang teknolohiyang ito ay may higit sa zero na proseso, na ginagawang magaan at komportable ang sapatos, at maaaring mapanatili ang magandang ginhawa kahit nasa mainit, malamig, at mahalumigmig na panahon. Hong Dali. Ang champagne na ginamit upang ipagdiwang ang pagkamatay ng Young Master ay tinatawag na Lafite. Ang presyo ay 160,000 US dollars. Ang Master ay gumugol ng maraming oras sa pagkolekta nito. 6 na bote na lang ang natitira sa mundo syempre. Malapit na itong maging 5 bote. Hong Dali. Kaya makalipas ang 5 minuto, si Hong Dali, na nakasuot ng mga high-end na luxury goods, ay nakatayo sa harap ng mikropono, na parang nananaginip pa rin. Kaya't hinawakan ni Hong Dali ang mikropono at hinawakan ito ng matagal bago niya tuluyang nasabi ang isang pangungusap. Ang bawat tao'y may magandang oras na kumain at uminom. Sa sandaling sinabi ito ni Hong Dali, tumawa ang lahat. Paft! Hahaha! Nakakatuwa! May koro ng, Young Master Dali, napakalakas mo. You little bastard, si Lan Roxy, na kanina pa naghihintay sa mga babaeng bisita, ay lumapit at sinampal ng mahina si Hong Dali nang nakangiti. Bagamat tinawag niya siyang, maliit na bastard, puno ng pagsamba ang kanyang mga mata. Mukha ba siyang medyo galit?
Ngumiti rin siya at sinabi, bakit hindi ka maghanda ng ilang salita para sa isang malaking bagay gaya ng seremonya ng kasal? Magsabi ka lang ng ilang salita. Ah! Bahagyang namula si Hong Dali, kinamot ang kanyang buhok, at pagkatapos na hawakan ito ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, well, uminom tayo ng mabuti. Sa pagkakataong ito, ang mga panauhin ay nahulog sa tawanan. Namula rin siya, ngumiti at nagmura, okay, brat, makipaglaro ka sa mga kaklase at kaibigan mo, ito talaga. Hindi nakakagulat na namula siya, ang seremonya ng kasal na ito ay maaaring gawin ng ganito, talagang hindi madali. Matapos marinig ito, sa wakas ay nagpakawala ng mahabang hininga si Hong Dali, at natapos na ito. Ang pinakakinatatakutan niya noong nasa Earth siya ay ang ganitong sitwasyon kung saan kailangan niyang makipag-usap. Ayos lang kung mag-chat siya at mapahampas. Ang magsalita ng seryoso ay talagang isang nakamamatay na bagay. Sa kabutihang palad, halos alam ng lahat na ang Hong Dali ay pinapaboran. At, wala talagang sinabi ang mga bisita maliban sa isang magiliw ng ngiti. Ang gulo pa noon. Nag-usap ng mahabang panahon sina Hong Wigyu at Lan Roxy, at sa wakas natapos na ang seremonya. Hoy, itong munting bastard, sinabi ko sa kanya na maghanda ng mabuti, sabi ni Hong Wigyu. Napabuntong hininga siya. Isang buntong hininga. Nang kaluwagan, hindi naging madali ang pagharap sa gayong sitwasyon. Habang naghahanda siyang magpahinga, mahiyain siyang lumapit sa kanya na parang pagong at nagtanong sa mahinang boses, excuse me, is it, Mr. Hong? Ang katawan ng lalaking ito ay nababalutan ng dumi at alikabok, at ang kanyang mukha ay kasing dumi ng isang pulubi, na may mga itim at puti na mga guhitan. Siya ay medyo matangkad, at ang kanyang mukha ay puno ng laman. Hindi maipaliwanag na kakaiba na ang dalawang magkaibang estilo na ito ay pinaghalo. Ang makakagawa nito at lumilitaw pa rin dito ay natural na ang hepe ng gabinete na si Yao Tianhao na nasakop lamang ni Hong Dali. Kung pag-uusapan, Yao Tianhao ay talagang binugbog ni Lin Chuyin pagkatapos niya ay ipinadala sa impyerno ngayon. Akala ko ay tuluyan na akong nabaliw sa pagkakataong ito, ngunit naging subordinate talaga ako ni Hong Dali, na may nakakagulat na magandang sweldo, isang espesyal na kotse, isang mabilis na turnover na 100,000 yuan bawat buwan, at ang pinakamagandang bagay ay walang paghihigpit sa pera. Ito talaga it's so magical. At ngayon siya ay naging pinuno ng bagong organisasyon na Axe Gang. Maging ang 3 hanggang 4 na raang gangster na binili ni Hong Dali ay na-recruit niya, at ang kanilang lakas ay tumaas ng hindi pa nagagawa. Bagamat tumataas na ngayon ang kanyang lakas, nang malaman niyang ang young master na nasa harapan niya ay si Hong Dali, ang alibughang binata na pumabor kay Li Nianwei, lumuhad siya at niyakap ang dibdib ni Hong Dali nang hindi binibitawan, at napaungol ng malakas, kaya pala. Ikaw ang aking idolo. Tapos si Hong. It was a blessing in disguise, na marahil ang totoong paglalarawan sa kanya ngayon. Ikaw ay. Sa pagtingin sa bumpkan sa harap niya, si Hong Wigyu ay medyo nalilito. Pawang mga tunay na celebrity sa Tianjin City ang mga makakarating dito ngayon. Kahit na mayroon silang kakaibang libangan, hindi nila gagawing parang pulubi. Ang susi ay ang taong nasa harap nila, si Hong Wigyu, ay walang anumang impresyon. Ako si Yao Tianhao, medyo nahihirapang sabi ni Yao Tianhao. Ang pigil na aura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay naging dahilan upang siya ay Alexander, ito lang. Ang orihinal. Boss ng cabinet. Oh, ikaw hello. Bagamat masasabing magkaaway ang dalawang panig kaysa magkaibigan noon, mula nang lumitaw siya rito, dapat may dahilan. Napanatili pa rin ni Hong Wigyu ang pangunahing kagandahang loob, narito, mangyaring pumunta dito. Okay. Nataranta si Yao Tianhao. May aura ng superior na tao ang middle-aged na lalaki na nasa harapan niya na parabang nakaharap siya sa mataas na bundok. Gayunpaman, kapag siya ay palakaibigan sa kanyang sarili, pinapadama niya ang mga tao na medyo payapa. Sa makatuwid, kahit na si Yao Tianhao ay itinuturing na panganay na kapatid ng underworld noon, kapag kaharap si Hong Wigyu, talagang naramdaman niyang wala siyang magagawa. Pagdating sa isang desyerto na sulok. Makiupo, hinawakan ni Hong Wigyu ang tubo sa kanyang kamay na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, nagtataka ako kung bakit pumunta dito si Mr. Yao dahil. Ah, ganun ba? Umupo si Yao Tianhao na kinakabahan at nagmamadaling sinabi ang bagay mula simula hanggang katapusan. Ipinaliwanag ni Wei Wei, mayroon akong isang incompetent subordinate na nanloko sa mga tao sa paligid ni Master Dali sa likod ko. Pagkatapos ay dinala ni Master Dali ang maraming tao sa pinto. Bilang resulta, Mr. Hong, nakita mo rin ito. Ako ay pinalo ng husto. Ang kanyang mga salita na sinamahan ng kanyang kasalukuyang hitsura ay talagang nagpatulala kay Hong Wigyu. Sa pagsasalita tungkol dito, talagang masaya si Yao Tianhao. Si Yao Tianhao ay dinang panganay na kapatid ng underworld. Kung tutuusin, ang bagay na ito ay hindi isang maluwalhating bagay, ito ay medyo nakakahiya. Mabuting intensyon, bigyan mo ako ng pambubugbog na ito, ngunit hindi ko alam kung bakit ito ginawa. Nang maging malinaw ang mga bagay, natanto ko na karapat-dapat ako sa aking kasawian. Ngunit wala akong magagawa tungkol dito.
Pagkatapos ng lahat, sino ang gumawa nito sa atin? Kung sino ang may malaking kamao ay ang amo, kaya tinanggap ko ang pagkatalo ko. Ngunit sa huli, hiniling talaga sa akin ni Master Dali na sundan siya at maging subordinate niya. Sa pagkakataong ito ay si Hong Weigyu na ang nagulat. Dahil hindi niya inaasahan na ang kanyang anak ay talagang kukuha ng isang gangster na kapatid. Anong klaseng gulo ang pinaplano niyang gawin? Nagtanong si Hong Weigyu, "Well, Mr. Yao, ano ang ibig mong sabihin?" Hindi pa tapos magsalita si Hong Weigyu. Nagmamadaling ikanaway ni Yao Tianhao ang kanyang mga kamay, "Mr. Hong, huwag mo akong tawaging ganyan. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Tianhao o Dayaw na lang ang tawag mo sa akin. O tawagin mo na lang akong Dagwo. Noong bata pa ako, ganito ang tawag ko." "Okay, Tianhao," tanong ni Hong Weigyu. "Ibig mong sabihin, magiging subordinate ka na ng Dali ko simula ngayon?" "Well, hindi naman ganoon." Napangiti si Yao Tianhao at napakamot ng ulo. "Pagdating ko rito, hiniling ako ng Young Master na puntahan ka para tingnan kung may kailangan ba akong gawin, dahil hindi intensyon ng Young Master na maging gangster. Sa totoo lang, tinanggap niya lang ako para lang sa nakakatuwa kaya medyo depressed ako ngayon. Hindi ko alam kung ano ang kaya kong gawin, at hindi ang sweldo ko." Kaya iyon ang nangyari, natural na tumugon si Hong Weigyu sa ginawa ni Hong Dali. Hindi siya tatutol. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay sinabi, "Wala akong anumang bagay na angkop para sa iyo na gawin sa ngayon. Kung hindi, dapat mong tanungin si Dali at makinig sa kanyang mga pagsasaayos. Kung wala ka talagang gagawin, hintayin mo lamang na bigyan kanya ng isang gawain." Medyo nagulat si Yao Tianhao, "Bueno. Kung gayon, tatanungin ko ang Young Master kung mayroon siyang pinaplano." Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya na may depressed na mukha sa katunayan, kung minsan ay hindi magandang bagay ang pagiging masyadong mahusay ang sweldo at masyadong mapagparaya. Ang susi ay ang pakiramdam niya ay hindi mapalagay. Nakaon. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nagtipon ang mga kaklase ni Hong Dali. "Wow, ha. Makakapagpahinga na rin ako sa wakas." Lumapit sina Hong Dali at Tang Moxon. Tumawa si Hong Dali at sinabing, "Pagod ka na bang maghintay? Hoy, ano ang nilalaro mo? Mukhang masaya. Tingnan mo." Sinabi ni Ling Yi, "Narito si Brother Dali." Hinahabol ni Du Xinzhen ang isang babae. Ngayon ang kritikal na sandali. Ito ay breaking news. Dalawang tao ang napapaligiran ng mga kaklase. Hindi ito magsasalita ni Du Xinzhen, ngunit ang problema ay mukhang maganda at maganda ang babaeng nakaupo sa tapat niya. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, sa pagkakataong ito ay mukhang maganda ang layunin ni Du Xinzhen, tila masarap may hawak siyang rosas sa kanyang kamay. Pag-amin ba ito? Hindi naman, sabi ni Ling Yi, sabi ng batang babae na gusto niyang gamitin ang bouquet ng rosas na ito para magpasya kung papayag siya o hindi. Oh, napakagaling. Desididong nagsimulang manood si Hong Dali. Hindi nagtagal, sinimulan ng batang babae na mapunit ang mga talulot. Hindi sumasang-ayon, hindi sumasang-ayon, hindi sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon. Pinunit ng batang babae ang huling talulot ng rosas, malungkot na tumingin kay Du Xinzhen at sinabi, "Ang kalooban ng Diyos ay hindi pa rin tayo angkop." Napatulala si Hong Dali, napakalungkot. May 50% na pagkakataon. Magulo ang sinabi ni Du Xinzhen, "Shaolan, hindi na ito mabibilang sa pagkakataong ito." "Paano ang isa pa? Halika." Ang babaeng nagngangalang Shaolan ay nag-isip sandali at tumango, "Okay. Kuya Dali." Nakita ni Du Xinzhen si Hong Dali na paparating at sinugod siya nito para yakapin, "Dali. Kuya, tulungan mo akong mag-isip ng solusyon. Ang habang buhay na kaligayahan ng kapatid ko ay nakasalalay sa iyo, Kuya Dali." "Oh, okay." 2 beses na ungol ni Hong Dali, casual na hinayla ang isang 4-leaf clover mula sa gilid at iniabot ito sa babae. "Hindi namin kailangan ng mga rosas sa oras na ito, gamitin ito." Kinuha ng batang babae ang 4-leaf clover at labis na naantig, "Okay. Agree, disagree." Niyakap ni Hong Dali si Du Xinzhen, "Kapatid, makakatulong lang ako na nandito ka." Niyakap din ni Du Xinzhen si Hong Dali at umiyak ng mapait, "Tanggap ko ang kapalaran ko." Lahat ng tao sa paligid niya ay bumagsak. Sandaling na-depress ang dalawa. Sa oras na ito, dumating si Yao Tianhao mula sa gilid. Nang makita niya si Hong Dali, tumanggo siya at yumuko at humingi ng mga tagubilin, "Young Master, sa tingin mo ba ay dapat akong gumawa ng isang bagay sa panahong ito, kung hindi ay hindi ako mapalagay?" Kung pag-uusapan, kahit na si Yao Tianhao ay dati ring panganay na kapatid, halatang wala siya sa matataas na klase kumpara sa pamilyang Hong. Ngayong nakakaakyat na siya sa mataas na sangay ng Hong Dali, natural na dapat siya ay nasa harap ng kabayo at nasa likod ng kabayo. Sa oras na ito, nakita ni Hong Dali na ang kanyang kapatid ay nawalan ng pag-ibig at masama ang pakiramdam. Casual siyang sumagot, "Kung wala kang gagawin, kunin mo na lang ang iba para maglaro." Sa palagay ko ay si Yao Tianhao din ang panganay na kapatid, kaya isinama niya ang kanyang mga kapatid. Maiintindihan na pumatay ng mga tao at mang-agaw ng teritoryo, ngunit medyo hindi nararapat na kumuha ng daan-daang kapatid para maglaro.
Ngunit dahil nagsalita na ang young master, imposibleng hindi sumang-ayon, kaya maingat pa ring nagtanong si Yao Tianhao, kung gayon. Young master, anong laro ang nilalaro ko? Paano ko malalaman kung anong laro ang nilalaro ko? Galit na sumagot si Hong Dali, at biglang naisip, isama mo na lang ang iyong mga kapatid para maglaro ng Dragon Language Continent. Medyo sikat ang laro, medyo maganda. Iyan ay, okay. Hindi napigilan ni Yao Tianhao, ngunit ang paglalaro ay hindi isang gawain, kaya pumayag siya, pagkatapos ay babalik ako at tipunin ang mga tropa. Pumunta at lumaban ka sa laro. Okay, whatever, go ahead. Kinawayan ni Hong Dali ang kanyang kamay. Umalis si Yao Tianhao na may depressed look sa kanyang mukha bilang isang malaking kapatid. Ang una niyang ginawa pagkatapos sundan ng young master ay ang maglaro ng mga online games. Nako, ito ay talagang isang pagbawas mula sa katotohanan patungo sa virtuality, ngunit okay, tawagin na lang natin itong tulungan ang munting bastard na makita kung gaano kalakas ang ating palakol. Nang makita si Yao Tianhao na medyo malungkot na umalis, ang mga estudyante sa paligid niya ay nagtanong, Brother Dali, ano ang ginawa ng taong iyon ngayon? Sinabi ni Ling Yi, siguro siya ang pinuno ng angkan ng pulubi. Du Zinzan, kukurutin ko lang ang aking mga daliri at gagawin ang matematika. Alam ko na ang taong ito ay dapat magkaroon ng ilang mga kasanayan sa martial arts. Hoy, Kuya Dali, sabihin sa akin kung ano ang ginagawa niya. Siya, ngumuso si Hong Dali at tumawa, siya ay talagang isang boss. Nakipag-away siya sa akin, at pagkatapos ay ang taong ito ay malas, sa oras na lumapit si Hatsune sa akin, at pagkatapos ay nakita mo ito. Diyos ko, nakakaawa talaga siya. Sigaw ni Ling Yi, hindi madaling maglakad kapag nakilala mo ang Blood Concubine. Oo, sabi ni Du Zinzan, may ibang tumalon sa kalye, hindi ba? Sa totoo lang, ginawa niya, ngumiti si Hong Dali. Nakita kong malas siya, kaya kinuha ko siya bilang aking nakababatang kapatid. Hindi mo alam, ngunit noong nasa kotse ako, tumingin siya sa akin, at may mga itim na spot kung saan-saan. Napakalakas ng nuggetling machine gun ni Miko. Oo, sigurado yan. Sinabi ni Ling Yi, kung gustong pumatay ng dugong babae, mayroon siyang 1,000 paraan upang gawin ito, ngunit kahit na wala siyang damdamin, alam niya pa rin na huwag gawin ito ng malupit, kung hindi, ang na kapatid na ito ay malamang na talagang hindi na ako makabangon. Kuya Dali, ano ang pakiramdam mo sa pagiging subordinate mo sa amo na ito? Boss iyon na may daan-daang kapatid, tama ba? Ano ang pakiramdam mo? Hinawakan niya ang baba niya ng mariin, ganito lang, noong nakilala ko si Miko, hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makagalaw, at lahat ng mga daan-daang tao na iyon ay nabura. Kung saan, ang buong bullet launch ni Miko ay sobrang cool, hindi mo alam, tapos the scene is so exciting. Haha, kailangan yan. Humagalpak ng tawa ang lahat, ngunit habang tumatawa sila, biglang tumunog ang telepono ni Du Zinzan, kinuha niya ito at bamulong, ginugulo ako nitong nakaraang 2 araw. May babae. Agad na lumapit ang lahat para manood. Girl, anong ginagawa mo? Du Zinzan, nasa party ako ng isang kaibigan. Girl, marami bang tao? May masarap ba? Du Zinzan, syempre maraming tao at maraming masasarap na pagkain. Girl, paano kung pupunta din ako? Ito ay lumabas na ito ay gawa lamang ng kalokohan ng isang maliit na batang babae, ngunit tinanggal lang ni Du Zinzan ang babae. Bamulong din si Lee, gusto mong pumunta sa ganoong mataas na antas na party para kumain at uminom, ngunit walang paraan. Sinipa siya ni Hong sa isang malakas na sipa, karapat-dapat kang maging single habang buhay. Sa oras na ito, sa wakas ay nag-react si Du Zinzan. At pinalo ang kanyang dibdib sa pagkabigo, holy crap, bakit hindi ko naisip iyon? Siya lang ang babaeng pumunta sa aking pintuan. Lahat ay walang imek. Habang sila ay tumatawa, biglang bumulala si Ling Yi, lahat, mag-ingat, narito ang Blood Concubine. Sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang ito ay binigkas, lahat ng tao sa kanilang paligid ay agad na tumahimik at lumingon upang tumingin. Oo naman, ang Blood Concubine na si Lin Chuyin ay papunta sa kanya. Dahan-dahan ka dito. Natahimik agad ang crowd. Matapos lumakad si Lin Chuyin sa Hong Dali, mahinahon niyang sinabi, libre ka ba bukas? Nagulat si Hong Dali, at pagkatapos ay mabilis na tumango, malaya ako, kailangan kong maging malaya. Well, okay. Sinabi ni Lin Chuyin, pagkatapos ay pumunta ka sa aking laboratorio bukas. Mayroon akong bagong gawang aparato. May bagong device. Paano makaligtaan ni Hong Dali ang isang magandang bagay? Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bombilya, okay. Pupunta ako doon bukas. Well, then, babalik muna ako. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lin Chuyin at umalis nang hindi tumitingin sa iba. Napakakapangyarihan at dominante ni Kuya Dali. Ang mga estudyante sa paligid niya ay sumigaw, iyan ang Blood Concubine. Ang Blood Concubine. Inimbitahan niya talaga si Brother Dali. Napaka-weird ni Sister Hatsune ngayon, itinuro din ni Tang Moxon ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at sinabing kakaiba. Mukhang hindi pa siya nag-imbita ng sinuman sa kanyang laboratorio dati. Dali, ikaw. Dali.
Hindi nakakagulat na nagulat si Tang Moxon. Sa oras na ito, ang mga mata ni Hong Dali ay puno ng masasayang maliliit na bituin, at ang kanyang bibig ay naglalaway. Sabi niya, hehe, isang bagong device, hihihi, dapat napakalakas nito, di ba, hihihi. Hong Dali. Pinisil ni Tang Moxon ang tenga ni Hong Dali, bakit hindi ka maging masaya? Masaya ako. Siyempre masaya ako. Umiling si Hong Dali. Masigla. Bakit ako magiging masaya? Sino ang magiging masaya kung hindi ako masaya? Hong Dali. Gulat na sabi, Dali, nandito si Liu Mengzin. May iba sa tabi niya. Hindi pa namin nakikita ang taong iyon dati. Ha! Nandito rin si matandang Liu. Tumingin si Hong Dali at pagkatapos ay binati ang ilang tao ng nakangiti. Paghakbang pasulong, sinabi niya, Lao Liu, nandito ka rin talaga. Haha, sino itong kuya na ito? Talagang espesyal na makalakad kasama ka, Lao Liu. Haha, happy wedding ceremony. Si Liu Mengzin ay gaya ng dati sa kagandahang loob at isang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niya, congratulations, Dali, sa pagiging 18. Kung saan, ang iyong talumpati sa itaas ay talagang. Nang sabihin ito ni Liu Mengzin, hindi niya alam kung paano purihin si Hong. Hinawakan ito ni Hong Dali sa loob ng 2 segundo, at sa wakas ay nasabi na lang, talagang kakaiba ito. Haha, tama na, tama na. Medyo nahiya si Hong Dali sa kanyang sinabi, at pagkatapos ay tumingin kay Liang Yifeng sa isang tabi, itong panganay na kapatid na ito ay. Napakagwapo at gwapo, bakit hindi mo nalang ipakilala ang iyong sarili, haha. Nang magkita sila, ang mga salitang, gwapo at gwapo, ay ibinato sa kanya, at biglang nakaramdam si Liang Yifeng ng kaunti at nagmamadaling sinabi. Introduction, hello, my name is Liang Yifeng. I'm here uninvited today, haha. Hobby ko is reciting poetry, okay naman ang pagkanta. Siyempre, mas maganda kung may magagandang babae, haha, hahaha. Pagkanta. Okay lang naman sa magagandang babae, pero anong gulo nitong tula na pagbigkas? Nagulat si Hong Dali, ikaw. Mahilig ka pa ring bumigkas ng tula. Bihira na ito ngayon, kaya anong uri ng tula ang gusto mong bigkasin? Ang Liang Yifeng na ito ay tila nagmula sa Guangdong sa timog, at ang kanyang pananalita ay palaging medyo Cantonese na lasa. Kung gayon, hayaan mo akong magbigkas ng isang talata sa iyo. Tila talagang nasiyahan si Liang Yifeng sa pagbigkas ng tula, oo, ang tulang binibigkas ko ay, ang bahay bundok ng guro ay naghihintay ng malaking oras, makinig kang mabuti. Pagkatapos Hong Dali pagkatapos ay naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na hindi mapigilan. Sa proseso ng pagbigkas, ang mga ekspresyon ng mukha ni Liang Yifeng ay mayaman at ang kanyang boses ay taas-baba. Minsan palihim silang nagtitinginan, minsan nakatingala, minsan sumisigaw sila sa taas ng kanilang mga baga, at nagpapakita pa sila ng mga ekspresyon tulad ng pagtingin sa tanawin at pagtingin sa tubig ng taglagas. Ang napakarilag na ekspresyon na iyon, ang napakahusay na husay sa pag-arte, mga ekspresyon at galaw ay nagpupuno sa isa't isa, kung minsan ay nakataas ang ulo at kung minsan ay nagbubunga ng mga labi, lahat ng manunood na nakakita nito ay masasabi lamang ng malakas ang salitang, mabuti. Sa katunayan, ang kanyang pagbigkas ay maaari lamang ituring bilang kanyang sariling libangan, ngunit nakalimutan niya ang isang bagay halos lahat ng tao dito ay mayaman, may mga mobile phone, may bilis. Dahil dito, sa oras na matapos niyang bigkasan ang seksyong ito, mayroon ng mga tao sa paligid niya. Ang hindi mapagkakatiwala ang mayayamang kaklase ni Hong Dali ay na-upload sa internet. With their asterisk expressions and mellow voices, nakakamangha talaga sila. Mula sa isang visual na inspection, walang pressure na sumali sa All Stars. Maging si Hong Dali ay natawa na rin sa lupa. Sa huli, masasabi mo lang ba na, magaling ka mag-recite, alam ba ng mga miyembro ng pamilya mo? Kailangan iyan, ilang taon na akong nagsasanay nito. Pagkatapos bigkasan, medyo nasiyahan ang ekspresyon ni Liang Yifeng, at naramdaman niyang parang kausap lang niya ang huling tao ang babaeng gusto ko ay gamulong sa mga shit, mayroon akong espesyal na kasanayan sa pagbigkas. Halimbawa, sa unang talata ng tula, magkukunwari akong lumilingon sa tanawin at susundin ang kaukulang mga aksyon. Sa huling pangungusap ng tula, ang malungkot na usapan ay naghihintay para sa piano na ito, ang malungkot na pagsasalita ng J. Author waiting for friends, so I still have to wait and see, sayang naman ang panahon ngayon ay sobrang naiinis at pinalalabis ng pera at naaakit sa mga babae. Lubos na pinagtibay ni Hong Dali ang puntong ito at mataimtim na tumango, mula sa pananaw na pampanitikan, Lao Liang, ikaw ay talagang napaka-expressive at malikhain. Well, sa tingin ko sa iyong kakayahan, tiyak na magiging sikat ka kung magbubukas ka ng isang palabas. Isang palabas sa TV. Nagulat na sabi ni Liang Yifeng, angkop ba ito para sa paggawa ng isang palabas sa TV? Siyempre naman. Sinampal siya ng malakas ni Hong Dali, naisip ko na ang pangalan ng palabas para sa iyo. Kumuha ka na lang ng isang mesa. Lagyan mo ito ng isang tasa ng tsaa, hawakan ang isang pamaypay sa iyong kamay, bumigkas ng tula sa madla sa harap ng TV, at pagkatapos ay suriin ang paraan ng pagsulat ng tula. Ano ang maganda tungkol dito? Kung wala na, Lao Liang, tumuon ka na lang sa iyong hitsura.
Sa iyong ekspresyon, buong katawan at kaakit-akit na tao ay higit na nakakaakit sa iyong anyo, at sa iyong katawan kung mas kaakit-akit ang iyong anyo at katawan. Pahalagahan ang alindog ng pagbigkas ng mga sinaunang tula, tiyak na papatok ito. Sa puntong ito, hindi nakalimutan ni Hong Dali na ipagpatuloy ang pagtataguyod ng tatlong bagay. Makinis na dila, isipin mo ito, ang mga kabataan ngayon ay mas mababa ang exposure sa sinaunang tula, at mahirap unawain ang emosyonal at masining na konsepto dito. Mas mabibigyan natin sila ng lakas ng loob. Ito ay isang magandang bagay na tatagal magpakailanman. Karamihan sa mga tao ay hindi magagawa ito. Matapos sabihin ito ni Hong Dali, si Tang Moxon sa tabi niya ay natamba na habang tumatawa. Ang Hong Dali na ito ay napakagaling gumawa ng mga kalokohan. Haha, sa tingin ko ito ay gumagana. Tumawa din ng malakas si Liu Mengzin, na nakatayo sa tabi, Kuya Liang, karaniwan kang gumagala sa mundo at nalantad sa lahat. Gusto mong pag-usapan ko ang higit pa sa mga tula ni Old Liang, sa tingin ko ay makakagawa ka ng palabas na tinatawag na Lao Liang Talks About the World. Batay sa iyong kaalaman, tiyak na may makukuha ka. Oo. Mapagpasyahang ginawa ni Hong Dali ang desisyon para kay Liang Yifeng. Old Liang, kailangan ko talagang magsabi ng ilang salita tungkol dito. Isipin mo, ang mga mag-aaral ngayon ay nakaupo sa silid-aralan sa buong araw, ano ang nakakasalamuhan nila sa isang araw? Wala. Tama. Kung pag-uusapan mo ito sa TV, tiyak na gusto ng mga magulang na panoorin ito ng kanilang mga anak. Pagdating ng panahon, si Lao Liang ay tiyak na magiging sikat. Pwede ko bang ipakilala sa iyo? Habang sabay na kumakanta sina Hong Dali at Liu Mengzin, biglang nakaramdam si Liang Yifeng na medyo nadala. Bilang karagdagan, siya ay mahilig sa tula mula pa noong siya ay bata, at kadalasang ginagamit niya ang bagay na ito upang kunin ang mga babae. Nung naisip niya, kung sa TV, once na sumikat ka, hindi ka ba makikipag-ugnayan sa mas maraming celebrities? Kasama ang background ng kanyang pamilya, ang dagat ng mga bulaklak na ito ay tiyak na bagay. Agad siyang sinampal ng malakas, okay, let's do it. Pagkatapos gumawa ng desisyon, tumalikod si Liang Yifeng at umalis, babalik ako at maghahanda ng mabuti. Ang tulang ito ay isang kayamanan ng ating bansa. Hindi natin ito magugulo. Nako, bilang isang lalaki ng bagong panahon na may mga mithiin at hangarin ay dapat na pinakamahusay sa kanilang ginagawa. Pero pagkalabas niya ng ilang metro, tinamaan niya ng malakas ang ulo niya, tumatangkilik lang ako at natutuwa, dati. Handa na akong makipagkompetensya sa kanya, pero naligaw ako bago pa man ako kumilos. Hindi, kailangan kong bumalik. Kung wala, kailangan kong ikumpara ang swerte ko sa kanya. Ang bagay na ito ay may mga prioridad, at ang layunin ng pagpunta dito ay hindi maaaring mawala. Sa sandaling lumingon siya, hinawakan siya ni Liu Mengzin at itinuro si Hong Dali at sinabing, huwag kang makipagkompetensya, manood ka lang muna. Anong tinitingin-tingin mo? Lumingon si Liang Yifeng kay Hong Dali. Nagkataon lang na halos tapos na ang mga gawain ni Hong Dali. Noon lamang nagkaroon ng pagkakataon si Li Nianwei na pumunta at makita siya. Ngumiti siya at kumusta mula sa malayo, young master, sa wakas makakapaglaan na ako ng oras. Nakakatuwa talaga sa akin ang sinabi mo. Sister Nianwei. Nang makita si Li Nianwei na paparating, sa wakas ay natagpuan ni Hong Dali ang unan, pagod na ako, halika na. Kung suswertehin ito, labis siyang nag-aalala. Hindi sinasadyang nabangga niya ang isang waiter sa gilid, at pagkatapos ay si Liang Yifeng sa di kalayuan ay nagmasid sa gulat habang si Hong Dali ay kumatok. Si Li Nianwei ay nababalisa at gumawa ng 2 hakbang pasulong upang tulungan siya. Puff, ibinaon ni Hong Dali ang kanyang ulo sa matayog na ari ni Li Nianwei. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mata ni Liang Yifeng ay halos lumuwa sa kanyang ulo, at ang kanyang bibig ay naging, oh, nahugis, hindi, ito ay okay. Pagkasabi nito ay nakaramdam siya ng malamig na hangin na damaloy mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Ito ay ganap na panloloko, totoo ba ito? Nakita mo ba iyon? Walang magawang nagkibit-balikat si Liu Mengzin, ang paghahambing kay Dali ay isang pagkilos ng paghahanap ng kamatayan. Siya at ako ay matagal nang magkakilala. Sa kasalukuyan, maaari lamang nating iwasan ang direktang paghaharap sa kanya. Sa katunayan, hindi siya nagkukusa lumapit ka lang sa akin at ako ay kontento na. Tingnan mo, nakita ko na. Hindi pa rin mapakali si Liang Yifeng at Bang Ulong, okay, kailangan ko talagang makinig sa iyo sa pagkakataong ito. Nagsasalita siya. Biglang tumunog ang boses ng isang binata, hoy, hindi ba sila Liu Mengzin at Liang Yifeng? Nandito ba kayong dalawa? Lumingon si Liu Mengzin. Ang tao ay nakasuot ng mga damit na walang tatak, ngunit sigurado siya na ang mga damit ay talagang nagkakahalaga ng maraming pera. May ngiti siya sa mukha at may pulang birthmark na nakatayo sa gitna ng noo niya. Parang third eye ni Erlang Shen. Agad siyang ngumiti at sinabing, sino ito? Si Brother Mu Zhixiao mo pala. Haha, nabalitaan ko na matagal ka nang pumunta sa Kapitolyo, at hindi mo ako kinumusta. Haha, madali lang kausap. Tumawa si Mu Zhixiao, speaking of Dongming's trust in Shi Zhixiao, Nan Yifeng Bei Dali, but today it's all good. Yes. This is really rare. Speaking of Lao Liang, bakit ka nandito?
Akala ko dapat nasa A asterisk ka ng ilang female star. Dumating lang ako para tingnan. Hindi ko akalain na magiging successful ang araw na ito, haha. Oo nga pala, Zishao, hindi ka nagsasanay ng martial arts sa Magic City, kaya bakit ka nandito? Hindi kaya ginagawa mo rin ito para sa Hongdali. Haha, wag mo nang banggitin, blessing in disguise ito para sa akin. Nang banggitin ni Mu Zishao ang bagay na ito, ang kanyang mukha ay napuno ng masayang ngiti. Noon, ang aking ama ay may utang na loob sa isang tao, at ang taong iyon ay ang dating boss ng kumpanya ni Miss Nianwei. Nabigo ang matandang lalaki na makipag-ugnay kay Miss Nianwei, kaya itinago niya siya sa dilim. Narinig ko ang tungkol dito, nakangiting sabi ni Liu Mengzin, sinabi ko yun noong panahong iyon. Well, dahil sa pangangibabaw ni Miss Nianwei sa entablado, maliban kung sadyang hindi siya binigyan ng boss ng pagkakataon na ipakita ang kanyang mukha, imposibleng manatiling hindi siya kilala. Zishao, bakit ka pumunta sa Tianjing dahil dito? Haha, oo, nakangiting sabi ni Mu Zishao, at sa orihinal, mayroon siyang maliit na pabor sa aking ama, at kailangan kong bigyan ng kaunting mukha ang kanyang kahilingan, kaya tingnan natin. Noong una, nagplano akong kumilos. Kailangan kong turuan ng leksyon si Dali, ngunit natural na kailangan kong alamin ang mga detalye bago kumilos, kaya nagsagawa ako ng kaunti pang pananaliksik. Pagkatapos ay natuklasan ko na hindi talaga siya makakakuha ng swerte kahit na si Dali. Nahuhulog kapag lumabas siya. Siya ang uri ng tao na napakaswerte. Well, paano ko ito sasabihin? Naiintindihan ko kung gaano siya kaswerte, sabi ni Liang Yifeng na medyo nanlumo, hindi ko talaga may kukumpara sa kanya, Zishao, nga pala. Bakit hindi mo ako bigyan ng halimbawa? Ito ay magpapalinaw ng mga bagay-bagay at makikita ko kung gaano siya kaswerte. Bigyan mo ako ng halimbawa. Biglang naramdaman ni Mu Zishao na napakaraming halimbawa, ngunit may isang tao sa gilid ng kanyang mata. Sa sandaling kumislap ang anino, nakita ko si Mr. Wang na gumagala-gala sa nasasabik na karamihan at palihim na itinataas ang mga palda ng ibang tao. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, nakita mo ba ang matandang iyon doon? Yung umiikot na nagbubuhat ng palda ng iba. Kailan pa lumabas dito ang isang masamang matandang lalaki? Halos lumuwa ang mga mata ni Liang Yifeng, hindi, ang lakas ng loob mong maging napakakulit sa isang magandang babae, kailangan ko siyang alagaan. Paano pinapasok ng security guard ang ganoong tao? Huwag kang pumunta. Hinawakan siya ni Mu Zishao at sinabing, ang matandang iyon ay Panginoon ko na ngayon. Magaling siya sa lahat ng bagay ngunit medyo malazwa. Noong una akong sumali sa crew, hindi ko siya sinamantala. Isang hinaing para sa matandang ito na mahuli, sabi ni Mu Zishao sa tono ng matandang si Wang, ang aking maliit na ari ng lalaki ay hindi ka na matigas, tingnan mo na lang. Pag-isipan ito kung sino ang may lakas ng loob na sisihin siya pagkatapos sabihin iyon, at pagkatapos ay ang matandang ito ay nagpatuloy sa pag-angat ng mga palda ng ibang tao. Haha, medyo kawili-wili ang matandang ito, tumawa si Liu Mengzin at sinabing, sa pagsasalita tungkol kay Zishao, sa paanong paraan mo siya itinuturing na iyong guro. Pag-arte. Ang matandang ito ba ay napakahusay sa pag-arte? Buong pagmamalaking sinabi ni Mu Zishao, siya ang aking martial arts master. Natigilan sina Liu Mengzin at Liang Yifeng nang marinig nila ang sinabi ni Mu Zishao. Sinabi ni Liang Yifeng, hindi, Zishao, napakahusay ng iyong mga kakayahan kaya kailangan mo pa rin kunin ang matandang ito bilang iyong guro. Siya ay higit sa 60, tama. Natutunan na ni Liang Yifeng ang mga kasanayan ni Mu Zishao noon, at ang kanyang 3 bodyguard, siya ay binugbog sa lupa ni Mu Zishao sa halos 2 paghinga. Ang gayong makapangyarihang tao ay talagang tatanggapin ang isang 60 taong gulang na lalaki bilang kanyang disipulo. Siya ay 77 sa taong ito. Nakangiting sabi ni Mu Zishao, huwag isipin na matanda na siya. Kung seryoso ang lalaking ito, hindi ko siya matatalo sa 3 galaw. Isa siyang ganap na asterisk tao, kung hindi, handa akong sambahin siya. Guru. Sok, biglang nakahinga sina Liu Mengzin at Liang Yifeng nang sabihin ito ni Mu Zishao. Alam nila kung ano ang kayang gawin ni Mu Zishao, pero talagang sinabi niyang hindi niya matatalo ang matandang ito sa 3 galaw. Hindi ka talaga nagsinungaling. Hindi mapakali si Liu Mengzin sa pagkakataong ito, sa iyong kakayahan, hindi ka makakagawa ng 3 galaw. At sa paghusga sa iyong tono, katauhan pa rin ba ni Hongdali ang matanda? Si Liang Yifeng sa gilid ay mabangis din nodang, gusto mong sabihin na naglaban kayong dalawa ng 300 rounds at natalo kayo sa huli. Naniniwala ako sa inyo. Pero ngayon sasabihin mo sa akin na hindi ka makakagawa ng 3 galaw, 3 galaw. Nakipaglaban ka pa sa underground black boxing. Napakalakas ng matandang iyon. Talagang hindi ako nagsinungaling sa iyo. Sa katunayan, nagkibit-balikat si Mu Zishao, natalo ako sa 1 galaw. Sinabi ni Liu Mengzin kung ano ang nangyari kay Hong. Ang mga tao sa paligid ng Dali ay tumigil sa paggawa ng ganoong kaguluhan, kung gayon, saan nag-recruit si Hong Dali ng matandang ito? Alam ko pa rin na siya ay palaging maswerte. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang umiling si Liu Mengzin, kung pag-uusapan, hindi talaga siya hinukay ni Master Hong Dali kung saan. Oh! Sabay-sabay na sinabi ni na Liu Mengzin at Liang Yifeng, ang gayong makapangyarihang tao ay hindi maaaring nahulog mula sa langit.
Aba, ayokong patulan ka, nakangiting sabi ni Mu Zhixiao, talagang nahulog ito mula sa langit. Ang matandang ito ay orihinal na naghuhugas at nag-ihip ng buhok para sa isang matandang lalaki at isang matandang babae sa isang maliit na barbershop. Liu Mengzin, Liang Yifeng. Nagpatuloy si Mu Zhixiao, kung gayon ang matandang ito ay may libangan na makipagkarera, sumakay ng dekuryenteng bisikleta at sa huli ay natamba siya ng 2 beses sa rearview mirror ng Winged Angel ni Dali. Una. Sa unang pagkakataon ay hindi ito sineryoso ni Dali at hinayaan siyang pumunta ng diretsyo. Ngunit ang bagay na ito ay hindi na mauulit. Sa pangalawang pagkakataon na nabangga niya ako, si Dali ay hindi na siya pinaalis ng matanda noon. Ako ay nasa isang matanda na lalaki, kaya't nasa loob siya ng kotse. Habang nag-uusap kami ni Dali, alam namin na hindi siya magaling dito. Liu Mengzin, Liang Yifeng. Manahimik ka. Saglit. Sumigaw si Liang Yifeng, isa kang 77 taong gulang na lalaki na hindi makatagal kahit isang galaw. 5,000 yuan lang ang ginugol ni Hong Dali sa isang buwan para kunin siya. Siguradong nagbibiro ka. Walang ibang makakagawa niyan. Mas gugustuhin kong makakuha ng 50,000 sa isang buwan. 50,000 kada buwan, sabi ni Mu Zhixiao, nang malaman ni Dali na magaling talaga siya, binigyan ko siya ng dagdag sahod. Pero hindi pumayag ang amo ko. Oo nga pala, hindi mo alam, ang Panginoon ko ay may espesyal na kasanayan na tinatawag na Dragon Subduing Palm. Kung ang isang puno na may makapal na kamay at leeg ay itulak pababa, ang aking amo ay maaaring itulak ito pababa. Habang nagsasalita siya, isang masamang boses ang biglang tumunog mula sa kanyang tabi, "Ikaw bastard, ano ang pinagsasabi mo? Umalis ka dito." Sa sandaling sinabi niya ito, naging magaan at maaliwalas ang buong katawan ni Mu Zhixiao. Lumipad ito ng halos 2 metro ang layo, at pagkatapos ang kanyang posisyon ay pinalitan ng matandang Wang, kayong dalawa ay kaibigan din ng aking young master na si Dali. Oh, batang Junyan, kung mas bata lang ako ng 50 taon. Pagkatapos ay lumutang ang matandang lalaki na kasing liwanag ng dahon sa hangin. Patuloy na itinaas ang palda ng mga dilag na naruroon. Liu Mengzin, Liang Yifeng. Habang ang dalawa ay natigilan, isa pang malutong na boses ang tumunog, "Hoy, hindi ba ito si Kuya Liu, nandito ka rin ba?" Liu Mengzin at Liang Yifeng, paglingon ko, nakita ko ang isang magandang batang babae na naglalakad na may inosenteng ngiti sa kanyang mukha. Siya ay may mahabang balabal sa buhok at nakasuot ng puti. Ang malalambot na ilaw sa paligid niya ay lalong nagpaningning sa kanya. Natigilan si Liang Yifeng nang makita niya ang babaeng ito na nakadamit na parang diwata. Nang makalapit siya, nakita kong 14 o 15 anyos pa lang siya. Ang kanyang katawan ay kasing ganda ng nyebe, ang kanyang kagandahan ay walang kapantay, at ang kanyang mukha ay napakaganda na hindi mo siya kayang titigan. Karaniwang gumagala si Liang Yifeng sa buong mundo at iniisip na ang lahat ng nakikilala niya ay mga nangungunang artista at dilag. Maging ang diyosa na si Li Nianwei, na kasalukuyang nasa spotlight, mayroon din siyang malaking pagtutol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dito ko nakilala ang ganitong klaseng lolita, ngunit nakita ko ang kanyang mapang-akit na mga mata at nahihilo na pisngi. Bagamat bata pa siya, napakaganda niya na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang mga babae na karaniwan kong nililigawan ay parang dumi kong ikukumpara. Ang pakikinig sa kanyang malumanay na mga salita sa oras na ito ay lalong nagpanteng sa aking puso, at ang plano ng lolicon sa aking subconscious mind ay agad na sumabog, na iniwan akong tulala. Pagkatapos ng lahat, nakilala ni Liu Mengzin si Lin Zhichuan at nakangiting sinabi, "Si Ate Zhichuan pala." Kung pag-uusapan, nagtataka ako kung bakit ngayon ka lang nandito. Ngayong naisip ko ito, dapat ngayon ka lang ulit naglaro, di ba? Hehe. Tama ang hula ni Kuya Liu. Nakangiting sabi ni Lin Zhichuan, wala si Kuya Dali noon, at wala akong kakilala, kaya umiwas na lang ako sa paglalaro at pinahirapan ang mga taong iyon ng mahigit 100 beses. Tingnan mo ang oras. Oras na para bumalik si Kuya Dali. Nga pala, nasaan ang kapatid kong si Dali? Itinuro ni Liu Mengzin si Hong Dali, na nakahiga sa kama ni Li Nianwei, mukhang interesado ang lalaking ito kay Miss Nianwei. May soft spot siya para sa kanyang biyenan. Madalas kong marinig na hindi niya hiniling kay Miss Nianwei na mag-shoot ng mga patalastas dahil dito. Ganun lang siya. Libre siya ng isang araw. Kuya Liu, mag-usap ka muna, hahanapin ko siya. Maglalaro si Kuya Dali. Sabi ni Lin Zhichuan at aalis na sana, ngunit mabilis na tumalikod, "By the way, Brother Liu, please give me some gold coins to spend money on. Sayang ang isang malaking gym na tulad mo, hehe." He. Tumalon siya at umalis. Ang batang babae na ito, haha, ang cute niya. Bulong ni Liu Mengzin. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang walang gumagalaw sa paligid niya sa loob ng mahabang panahon. Lumingon siya at nagulat, "Kuya Liang, ano ang nangyayari sa iyo?" Sa oras na ito, tumitig si Liang Yifeng sa direksyon na nilisan ni Lin Zhichuan at naglalaway. Dumaloy ito pababa, at pinakanak ang sabi niya na may nakakalokong ngiti, "Loli, ang cute na Loli, ho 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 ho, ho 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 ho." Hoy, huwag kang maging nymphomaniac, kay Hong Dali yan. Walang magawa si Liu Mengzin, mamamatay ka ng kahabag-habag kung makipagkumpetensya ka kay Hong Dali para sa isang babae, bagaman tila hindi niya talaga tinuturing na babae si Lin Zhichuan. Lolicon.
Oo nga, ang lolicon ay hari. Ho 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 ho. Saglit na humajejek si Liang Yifeng, at biglang hinawakan ang damit ni Liu Mengzin. Kuya Liu, saan nanggaling ang maliit na loli na ito? Sabihin mo. Ang matandang ito. Sa buong mundo, nakasama ko ang mga babaeng celebrity hindi banggitin ang 1800, ngunit hindi bababa sa 2 o 300. Anyway, mayaman ang pamilya niya, at wala masyadong female celebrities na talagang pure and pure sa entertainment industry. Isa pa, matangkad siya. Ang gwapo niya at marunong tumula kaya kapag nakilala niya, para siyang patpat sa nagninangas na apoy. Pero hindi ko akalain na ngayong araw na ito ay ilang beses na pala akong makakain ng mga crappy food. Hindi magsasalita si Li Nianwei tungkol dito. Siguradong siya ang numero 1 diyosa sa bansa sa kasalukuyan. Hindi niya talaga naisip na makipag-hook up sa kanya. Pagkatapos ng lahat, alam niya kung paano bumangon si Li Nianwei. Kung kakabit siya nito at tumakas, ang pamilya Hong ay titigil sa panggugulo sa kanya. Ngunit sinong mag-aakala na makikilala ng isang tao ang napakagandang figure gaya ni Lin Zixuan dito? Sa kasalukuyan, ang mga kababaihan sa paligid ng Hongdali ay maganda at kakaiba. Si Li Nianwei ay mukhang isang magiliw na diyosa, si Tang Moxen ay parang isang batang babae sa tabi ng bahay. Narinig ko na ang pinakamakapangyarihang tech geek na si Lin Hatsune at Hongdali ay may magandang relasyon. Ngayon ang isa pang super lolita na si Lin Zixuan ay nag-pop up, na dahilan kung bakit si Liang Yifeng ay agad nainggit at nagseselos. Ang tanging nararamdaman sa kanyang puso ay ang kanyang buhay ay naging walang kabuluhan. Lin Zixuan. Mapait na ngumiti si Liu Mengzin at umiling, ang batang babae na ito ay dinampot ni Hongdali noong tinatahak niya ang kanyang tigre sa kalsada. Kinuha ito. Nadama ni Liang Yifeng na ang kanyang loika ay nabasag, sa kalsada, maaari mong kunin ang napakataas na kalidad na loli sa pamamagitan lamang ng pagkuha nito. Kaya sinabi ko sa iyo na huwag makipagkumpetensya kay Hongdali para sa swerte. Walang magawang sinabi ni Liu Mengzin, ang sinumang makikipagkumpetensya sa kanya ay hindi magtatapos ng maayos. Nasa iyo na ang lahat. Ngayon ay isang birtud na. Okay, huwag ka nang magsalita. Malapit nang matapos ang pagputol ng cake. Okay. Sinabi ni Liang Yifeng na labis na nabigo, pupunta ako upang kunin ang lolita sa kalsada pagkatapos ng seremonya ng kasal. Pumunta. Kaya ang seremonya ng kasal na ito, na dapat ay isang malaking sukat, ay natapos sa isang pabaya na paraan. Sa susunod na araw. Nako, nakakainis talagang mabuhay nang wala si Xiaoyi, nakasandal si Hongdali sa mesa at inip na inip ang nobela, hindi ko alam ang pag-unlad ng iba't ibang bagay. Kalimutan mo na lang, babasahin ko lang ang nobela. Pagkatapos magbasa ng mga nobela at mangolekta ng ilang mga gantimpala, umikot-ikot si Hongdali, iniisip kung paano mahahanap ang taong ito, asterisk ang napakalaking ulo na iyon, talagang naglakas loob siyang kumuha ng anumang trabaho. Siya talaga asterisk si Ling Mufeng ay masentensyahan ng ilang taon dahil sa pag-inom ng maliliit na table tas, tama ba? Kapag siya ay natagpuan, siya ay dapat gumaling. Iniisip ko kung ano ang nangyari kay Lao Yao at kung may ginagawa ba siya. Sa pagsasalita tungkol sa siyam na gangster ni Hongdali, bawat isa ay may sariling gamit at dibisyon ng paggawa. Si Ling Xiaoyi ang may pinakamalaking tungkulin at responsable sa pag-aayos ng lahat ng bagay na inayos ni Hongdali. Sa tatlong lalaking paa ng aso, si Liang ang may pinakamasipag na binti, habang ang dalawa naman ay may matitibay na katawan. Ang iba pang 5 babaeng dogleg ay matatalino din. Bagamat hindi sila kasing kakayahan ni Ling Xiaoyi na tulungan ang Hongdali na mag-alala, napakabilis nilang mahawakan ng ilang karaniwang gawain at mailigtas si Hongdali ng maraming pag-aalala. Ngayong tinutulungan ni Ling Xiaoyi ang pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid, nakaramdam si Hongdali ng kalungkutan nang wala ang kanyang kanang kamay na katulong. Ding ding ding. Makalipas ang ilang oras na tulog, tanghali na rin natapos ang klase. Si Hongdali ay lumabas para maglakad ng tulala. Hindi pa siya nakakalayo nang may makita siyang kamakaway sa kanya sa sulok ng koridor. Malabo pa ang mga mata niya noong una. Matapos itong makita ng malinaw, pinunasan ito ni Hongdali, at agad na naging masaya, hindi ba ito ang matigas na tagahanga ko? Ang kumaway sa kanya ay ang yamakap kay Hongdali kagabi, at may tato sa kanyang braso na may nakasulat na, I love you. Ikaw, 5-character little bastard. Pumunta sa akin ang lalaking ito. Baka may balita siya. Nag-curious si Hongdali at diretsyong naglakad, ano ang pinakabagong balita mula sa iyong panig? Young Master, tinawag din siya ng maliit na gangster pagkatapos ng amo. Medyo magalang ang ugali ng Young Master, bumalik ang boss namin kahapon. Well, parang may nasabi akong medyo hindi malinaw. Iyon lang. Hindi ba hiniling ng Young Master kahapon na sundan natin ang boss in the future? Pumayag din ang boss, at kahapon ang boss pagbalik mo, sabihin mo sa amin na wala kang gagawin at makipaglaro, sabi na utos mo, Young Master. Napaka-long-winded ng lalaking ito na hindi siya umabot sa punto. Bagamat nabalisa si Hongdali sa kanyang narinig, ang problema ay wala rin siyang magawa. Malinaw, ang layunin ng pagpapadala ni Yao Tianhao sa taong ito dito ay para pawiin ang hinala ni Hongdali. Kung tutusin, pamilyar ang lalaking ito kay Hongdali, kaya mahirap makipag-ugnayan sa isang taong hindi niya kilala.
Well, maaari mo bang i-highlight ang mga pangunahing punto? Pinaalalahanan ako ni Hong Dali. Okay. Medyo verbose ako, mabilis na nagpatuloy ang maliit na gangster, sa madaling salita, ang laro ay medyo masaya. Sa kasalukuyan, lahat ay nakakonsentrate sa isang server, at mayroong higit sa 400 mga tao na maaaring kumuha ng lahat ng ito. Iyan ay isang kamangha-manghang pangalan ng pamilya. Sobrang cool. Na-curious agad si Hong Dali, paano mo naisip ang pangalan ng pamilya? Matagal nang pinag-isipan ito ng aming amo, at tila mayroon na ang amo noon. Grupo, nakangiting sabi ng gangster, ano ang pangalang Haomeng? Tapos ang family name ay nasa format na, Haomeng. Kailan? Sabi nito, agad na naisip ni Hong Dali ang eksena noon. Mayroong higit sa 400 unang antas ng mga trompeta, lahat ay nakatayo ng magkakasama, na may pangalang, Haomeng Zhou, sa itaas ng kanilang mga ulo. Tiyak na napakalakas ng eksenang iyon. Galing. Hahaha. Medyo nangangati si Hong Dali. Pagkatapos ng pag-iisip, wala namang masama kung magstay pa siya ng ilang sandali, kaya't maaari rin siyang pumunta at magsaya muna, pupunta din ako magsaya, haha, hintayin mo akong tumawag. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mobile phone at nagsimulang tumawag, si Jiruo ba? Tulungan akong ipaalam kay Ling Yi at sa iba pa. Sumama ka sa akin sa tanghali. Jiruo, okay, Master Dali. Hindi nagtagal, dumating si Tang Moxon, Ling Yi at iba pa dumating din ng mga kaklase, kaya sa tanghali, ang mga mayayamang pangalawang henerasyong ito ay nagmaneho ng lahat ng uri ng magagandang sasakyan sa bar. Nang huminto ang sasakyan sa pintuan, natakot na ang mga tao sa loob ng bar. Sino ang nakakita ng ganitong uri ng bagay? Isang pangkat ng 30 o higit pang 500,000 class na mga sports car ang ipinadala ng sabay-sabay upang makarating doon. Maraming tao ang nagalit kaagad, iniisip na ito ay isang mayaman na bata sa ikalawang henerasyon na napagod sa paglalaro at dumating upang bugbugin ng mga tao. Nakita pa ni Hong Dali mula sa malayo na maraming tao sa bar ang nakakulong sa ilalim ng mesa. Siguro natakot siyang damyugo sa katawan niya. Nataranta rin ang amo. Hindi niya malaman kung saan nanggagaling si Hong Dali at ang iba pa, kaya mabilis siyang lumabas ng walang sabi-sabi at humingi ng awa, lahat, mangyaring maawa. Maliit ang kita ng maliit na tindahan na ito. Mukhang malaki ang bar mo, tumangala si Hong Dali sa karatula sa itaas, at pagkatapos ay tumingin sa loob ng bar, malamang may 300 makina pa rin. Mapait na umiyak ang may-ari ng bar, ngunit kung ikaw kung talagang sirain mo ito, kung gayon ang kita ay talagang manipis. Actually speaking, may background sa underworld yung mga marunong mag-drive ng bar. Ang problema ay ang hitsura ni Hong Dali dito ay medyo nakakagulat, isang mataas na pakpak na anghel, may 3 praying angel, at ang iba ay pawang mga supercar. Kung pag-uusapan natin ang imahe, ito ay katumbas ng pagmamaneho ng isang Rolls-Royce Bentley Lamborghini sa lupa. Maaari mong isipin kung ano ang magiging eksena. Kaya kahit na may kilala ang amo ng bar sa ilang Daoist priest, hindi pa rin niya kinakaya ang ganitong lineup. Hindi kalabisan na sabihin na kahit na talagang basagin ng mga tulad ni Hong Dali ang kanyang bar, hindi siya maglalakas loob na magsabi ng anuman. Wala ito sa parehong antas. Maraming beses na lang kaya nitong tanggapin ang malas. Haha, hindi naman ganoon kaseryoso, nakangiting sabi ni Hong Dali, nandito lang kami para maglaro. Sa sobrang takot ng amo ng bar ay umihina naman siya. Naisip niya na ang larong binabanggit ni Hong Dali ay nangangahulugan ng paglalaro ng larong nakakasira ng computer. Young master, nakikiusap ako sa iyo, maging mahinahon. Nandito talaga kami para maglaro. Para sa mga laro. Nagpahayag ng kawalan ng kakayahan si Hong Dali, huwag ka nang magsalita ng walang kaparirikan at simulan muna ang 40 machine para sa akin. Okay. Nang marinig ng amo na sinabi ni Hong Dali na gusto niyang buksan ang mga makina, biglang lumiwanag ang kanyang baywang. Ang aking mga binti ay hindi na masakit at ang sakit ay nawala, mayroong pinakamahusay na makina sa pribadong silid sa ikalawang palapag ng tindahan. Magagamit mo ito. Lahat ay libre ngayon. Sa isang makulay na ngiti, ang ugali ng serbisyong ito ay talagang mahusay. Pagkatapos ay nagsimulang mag-click ng pera ang lalaki. Boss ng bar. Nagtawanan at nagbibiruan ang lahat hanggang sa itaas at binuksan ang computer. Hindi nagtagal, dumami ang lineup ng pamilya, Haomeng, ng mahigit 30 tao. Kabilang sa kanila, ang pangalan ni Hong Dali ay, Haomeng Young Master, at si Tang Moxon ay simple lang, Haomeng Muzin, at ang iba ay pumili ng kanilang sariling mga pangalan. Paglabas pa lang nila sa Novice Village, masaya agad sila, may malaking bilog sa paligid nila, lahat sila ay miyembro ng pamilya, Haomeng. Hindi. Natatakot ako na mayroong 5 o 6 na raang tao. Oh, ito ang pakiramdam na gusto ko. Ipinahayag ni Hong Dali na lubos siyang nasisiyahan dito. Kung pag-uusapan, nagbasa si Hong Dali ng ilang nobela ng laro bago siya naglakbay sa panahon. Karamihan sa kanila ay tungkol sa ilang laro, kung gaano karaming tao ang naglalaro dito, kung bakit napakahalaga ng mga kagamitan, kung paano ito kulang, kung gaano karaming malalaking pamilya ang naroon, gaano kalakas ang mga tao, at iba pa. Ilan o ano. Walang pakialam si Hong Dali sa mga nauna, ngunit itong, How Alliance, ay may ganyang estilo ngayon.
Sa sandaling tumayo ang lahat, maraming tao ang nakalusot at isa sa kanila ay nakipag-chat ng pribado kay Hong Dali. Haomeng Liaison Officer, ako ang Liaison Officer ng Haomeng, kapatid, saang departamento ako kabilang? Haomeng Young Master, tingnan mo ang pangalan ko. Haomeng Liaison Officer, ikaw ba ang Young Master? Totoo o peke? Haomeng Young Master, kung ito ay peke, ito ay papalitan. Sa oras na ito, tinatayang nagalit din itong Haulig Liaison Officer, sa katabi niyang gangster na may tato na, I love you, sa kanyang braso, at desididong sinimulan siyang batiin, narito na si Young Master, mga kapatid, bilasan mo at batiin siya. Aniya sabay sigaw ay sumabog ang paligid. Hindi mabilang na mga tao ang napaungol at ibinaba ang kanilang trabaho at sumugod. Noong una, mga taga Novice Village lang. Di nagtagal, nagsimulang mag-flash white ang teleportation point sa Novice Village. Pagkalipas ng 2 minuto, may 7 o 800 tao sa paligid. Ang laki ng tao. Matapos ang 5 minutong paghihintay, ang buong Novice Village ay naging dagat ng mga tao, halos isa-isa nang nakasalansan. Sa abot ng mata, puro itim at puno ng ulo ng tao. Nang dumating ang lahat, tumayo ang isang karakter ng laro na mukhang kalbo na may pinakamataas na antas, ang kanyang pangalan ay Haomeng Tian Hao, at sumigaw ng malakas, "Kumusta, Young Master?" Mga kapatid, simulan ng trompeta. Ang larong ito mayroon talagang isang serbisyo ng tagapagsalita ng server, kaya nagsimulang i-refresh ng buong server ang screen na parang baliw. Haulig Miyembro 1, mainit na pagbati, Young Master, sa pagpunta sa server. Young Master, magkakaroon ka ng pinag-isang laro sa loob ng libu-libong taon. Haulig Member 2, binabati kita sa Young Master sa iyong pagdating. Nakamit mo ang martial virtue. At nakinabang ang mga tao. Haulig Member 3, mainit na pagbati sa boss at Young Master ng Haulig para sa iyong mahusay na pagdating. Kung haharangin mo ang mga tao, papatayin mo, at kung haharangin mo ang mga Diyos, papatayin mo ang mga Diyos. Gusto kong sabihin ito. Dapat mayroong mga organisasyong tulad ng pamilya sa mundo ng paglalakbay, ngunit ang problema ay ang isang pamilya na maaaring maging kasing disiplinado tulad ng ito ay tiyak na numero 1. Hindi banggitin ang anumang bagay, ang napakarilag na hitsura na ito lamang ay sapat na upang mabigla ang mga tao. Sa pag-atake ng pera ni Hong Dali, sa maikling panahon lamang, hindi bababa sa higit sa 3,000 mga tawag ang ginawa sa mga server speaker na nagkakahalaga ng $1 bawat isa. Siyempre, ambun lang ang mga ito sa ating kapatid na si Dali, hindi dapat banggitin, hindi dapat banggitin. End of chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.